Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Live from our Vanguard Radio Network studio in Metro Manila with Attorney Edward Chico and Jen Galvez. In simulcast over 95.9 Big Sound FM Baguio City with Rico John Ferrer. Basta Batas is also heard over the following radio station: 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija; 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela; 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan; 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union; 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya; 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol; 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental Mindoro; and 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. This is Basta Batas. Mentions natin yan, kung maayos natin ang production natin at maging maayos ang hindi tayo masyadong bagyuhin at yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust. Testingin bukas ng Department of Agriculture ang isa pang formula para mapababa ang presyo ng bigas. Rice for All program ang tawag. Kumausap daw sila ng mga rice trader na magbabagsak ng bigas sa mga kadiwa sa halagang 45 pesos per kilo. Mas mababa kumpara daw sa hanggang 55 pesos sa local at imported na commercial well-milled rice. Actually, as I said earlier, excuse me, Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Diniran ko po yan nung ako po umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it, no? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Mga kabatas, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nice to see you again and nice to hear from you again sa mga kabataso natin. Araw po ng Biyernes na naman, mga kabatas, humupa na ba ang baha sa inyo dulot ho ng bagyong o ng habagat na pinalakas ho ng bagyong Karina? Nakabawi-bawi na ba kayo sa naluging paninda dahil lumubog sa baha? Kumusta naman ho ang bilihin dyan sa lugar ninyo? Effective po ba ang price freeze na dapat pinapatupad ng mga establishmento? Paano kung hindi? Ano ang dapat ikaso sa mga pasaway at ganid? Sa mga kabataso nating madaming tanong tungkol sa batas, libreng payong legal ang katapat niyan. Kasama ho nag-iisang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Dito lamang po sa Basta Batas. At by the way, ang inyo pong video na napanood ay mula po sa News 5, GMA at Inquirer.net. Handa na ba kayo? Abay, Basta Batas na! Tutok lang sa Basta Batas at sama-sama nating hanapan ng lunas, hindi butas, ang batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events sa may pahintulot ng PAGCOR. Maaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro, depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Dona sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Hindi mo alam? Ibasta batas mo. Pag sinabi natin trafficking, hindi kailangan tinitnap ka, hindi kailangan pinersa ka, no? Enough na tinake advantage yung iyong vulnerability.
Ibig sabihin dahil on account of your poverty. Kasi pag mahirap ka, madali kang maloko, di ba? Oo. Sipin mo, sinabihan ka na, pumunta ka sa Maynila, maganda ang buhay doon. Bibiyakin ko na magkikita ka ng malaki. So pagdating doon, magtatrabaho lang pala siya bilang isang prostitute halimbawa, or pipilitin siyang magbenta halimbawa ng kanyang organ. Kung kaya tinitiyak ng batas na yung ganitong mga gawain ay hindi natin isinasagawa. Kasi kung tutuusin, bihirang-bihira naman ang magbebenta ng organ niya, hindi ba? Kasi syempre kinakailangan mo yung although yung mga politiko binibenta nila yung kaluluwa ng job, no? But that's another story, hindi ba? So which is why meron tayong batas dito tungkol sa trafficking. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Ayun na nga mga kabatas. Magandang hapon po sa inyo lahat at ito na nga. Sana po humupa na ho yung baha sa inyong mga lugar. Ano? At pag-uusapan ho natin ito. Kasama ho syempre natin ngayong hapon na ito. Walang iba kundi si Fresh from the USA. Si Miss Jen Galvez. Syempre magandang hapon sa iyo, Miss Jen. Welcome back! Welcome back! Hello mga kabatas, magandang hapon po sa inyong lahat. It's nice to be back dito sa booth. Alam mo talagang totoo yung sinasabi nila na there's no place like home. Kahit na po mabaho yung airport natin, Grabe naman, mabaho talaga. Hindi, nagkaroon lang daw ng nagkaroon lang daw ng mga mabaho talaga. Kahit na mainit, di ba? Kahit na pag ang sasalubong sa'yo, parang mahina yung sound effects natin. Kahit na ang sasalubong sa'yo, yung sirasirang gilid-gilid ng airport. Ano ba naman? Medyo, palaki-lakasan mo nga yung bed natin. Medyo nahihinaan ako, nabibitin ako eh. Bibitin. Mahirap yung... Bibitinin si Miss Jen. Mahirap din nabibitin. Ay, sandali, may tumatawag. Sino kabatas tumatawag? natin may problema. Sandali, alam niyo mga kabatas, na-miss ko kayong lahat. Na-miss ko ang booth, na-miss ko ang team, na-miss ko lahat sa Basta Batas. At syempre pa po, na-miss ko rin po yung pagiging late ng attorney ng bayan, Attorney Edward Chico. Na alam naman yung traffic, di ba? Nandito naman siya sa OOS Ortigas. Papunta na si Attorney Chico. Antay-antay lang natin. Pero alam mo, Miss Jen, na-miss din namin ikaw, lalong-lalo na yung mga dala-dala mong mga bagahe dahil baka mamaya merong mga sizes na para sa amin doon. So, miss na namin. Sandali lang to. Hello, magandang hapon po. Hello po. Oo. Ma'am, live po kasi kami ngayon sa Basta Batas. Sandali, ipapasa ko kayo kay Victor. Sandali lang po. Victor, pakikuha mo nga ng telepono. Hindi, pinakita ko lang sa mga kabatas natin na talagang personal nating sinasagot yung mga tanong ninyo tungkol sa batas. Pero bago ang lahat, alam nyo, kahit na nasa Amerika po ako, ay sinusubaybayan ko yung mga kaganapan dito sa Pilipinas. And recently, yun nga bagyong dulot ni anong pangalan? Karina. Oo. It reminded me mga kabatas yung pong nangyari sa nung panahon ng Ondoy. Kasi nung panahon ng Ondoy talagang nag-rescue kami. Sumugod kami dyan sa may Pasig area. At mabuti na lang hindi po ganun kalala yung naging peligrong dulot ni Karina. But nevertheless, ang nakita ko sa mga balita syempre as devastating as it is. Tapos sinusubaybayan ko rin po yung mga kaganapan sa Senate hearing. Aliw na aliw ako. Pinaka-aliw ako dun sa bangayan ni Attorney Harry Roque at saka ni Senator Risa. Excuse me. Excuse me. Sorry. Diba? Your Honor. Your Honor. I apologize. Mahirap yung gano'n naman. Antare, nakakataas ng kilay, di ba? Aliw na aliw ako. And speaking of Attorney Harry Roque, tatanong ko lang sa ating mga kabatas kung ano ang kanilang reaction kasi ang sabi nga ng Presidential Anti-Task Task Force. Against anti-organized crime. Magsa-start na yung formal investigation kay Attorney Harry Roque. Kasi nga, nakita po sa kanyang bahay yung dalawang fugitives na hinahanap sa China. Diba? So, magandang subaybayan natin yan mga kabatas. Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin. Gusto ko lang talagang sabihin sa inyo na aliw ako dun sa tarayan ng dalawa. Na-miss mo, no? Na-miss mo yan, ano?
Wala kang ganyan sa Amerika eh. Kakalurke. Only in the Philippines, sabi nga nila. Correct. Diba? Iba naman yung drama dun sa Amerika tungkol sa politika, mga kabatas. Oo, diba? At hindi ko po yung pinakikialaman dahil nga hindi naman pabayaan ako mo na taga sila. doon. Correct. Pero going back to our discussion this afternoon, maganda po yung ating pag-uusapan kasi relate na relate tayong lahat dahil nga Rico dyan, maraming naapektuhan. Tuwing tag-ulan kasi, syempre, naiipon ho ang tubig. Alam mo ba, dito sa Baguio alone, ang sabi ho ng CDRRMO, na 295 millimeters of rain in just one day is equivalent to almost a month of daily rain sa Baguio. So, mantakin nyo, in other places other than Baguio, mas marami ho ang binuhos na ulan ng habagat na pinalakas ho ng Bagyong Karina. At the same time, ito po'y nakaapekto lalong-lalo na ho sa ating mga magsasaka. Diba? Dahil bumaha ang lupa, tumaas ang tubig, bumaha, tapos nababad ho ang tanim ng mga magsasaka, marami hong nasira. Kaya nga ho namin kinukumusta ang inyo pong mga bilihin sa inyong mga lugar. Dahil baka, di ba may price freeze na tinatawag sa mga apektadong lugar? So, ito ba'y napapatupad? At diba? ang nag-i-issue po niyan, ang Department of Trade and Industry. Palagi po yan pinapaalala, mga kabatas, na kapag po nagpalabas na ng issue ng price freeze ang DTI, kailangan sundin po yan ng mga establishments na nagtitinda. Ang tanong ko lang is, kamusta naman yung presyo ng, syempre, pag sinabi mong baha, ang unang tatamaan sa atin is yung bigas, yung mga palay, hindi ba? Kamusta naman ngayon? Kasi dito po sa NCR, affected po kami dahil yung oil spill, hindi ba? Dahil may tanker yata na tumapon yung langis, kumalat na po, umabot na ng Manila Bay, Bataan, Cavite area. So, wala po kaming, walang masyadong supply ng isda dito po sa NCR. Dahil nga po dyan sa oil spill na yan. Yun isda. Yung sa palay, hindi ko pa namomonitor kung tumaas na po yung bilihin ng bigas. Tatanungin natin sa ating bisita maya-maya lang. Joseph Aldohesa. Salamat ng marami sa paglalike mo, ha. Magandang hapon kay Cherry na humakot ng pasalubong. Ay, yan ang sinasabi ko Porke ba mas malapit ka sa kalan? Yan ang sinasabi ko, ha? Maayong hapon, mga kabatas, sabi ni Dodong. At magandang hapon, Ma'am Buena Padilla. Masaya at magandang hapon. Ma'am Buena, relate ka kasi taga Solano kaya alam mong pag-uusapan natin. Go ahead, Rico, dyan. Alright. So, sa mga kabatas ho natin, ito ho muna. Ipakilala ho natin ang ating bisita sa oras hong ito. Siya po ay ang kinatawan ho ng Magsasaka Party List sa House of Representatives para ho pag-usapan natin kung kumusta na ho ba ang ating mga magsasaka. No? Kasama ho natin si Congressman Argel Cabatbat. Congressman, magandang hapon and thank you very much for being here with us this afternoon, sir. Yes, magandang hapon sa ating mga viewers, listeners, sa ating mga kabatas, sa mga lumalabag at sumusunod. Magandang lumalabag at sumusunod. Gusto ko yun. Your Honor, I will listen. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry. I don't know. I don't want to offend, Your Honor. Pero totoo naman kasi sinabi ni Congressman na yung mga nanonood sa atin, syempre, hindi lang yung tagasunod ng batas, meron din yung mga lumalabag. Kaya actually, mas gusto marami nila po malaman, di ba? Oo. Actually, Congressman, mas marami po sila sa totoo. Kaya nga po nabubuhay yung programa namin. Linggo dahil sa kanila. Hindi. Habang iniintay natin si Attorney Edward Chico, Congressman, ang inyo pong party list na nire-represent ay Magsasaka Party List. Ang dami na po kasing party list na caters to this to the agriculture industry para sa kapakanan po ng ating mga farmers. Ano pong kaibahan ng sa inyo? Ang kaibahan po ng Magsasaka Party List, hindi po ako yung may-ari ng Magsasaka Party List. Katulad ng ibang party list, alam natin kung sino may-ari. Pangalanan po natin isa-isa. Okay. Sobrang dami. Magkukulang yung oras natin. Ayun. Mga tatlo lang, Congressman. Ano po kaibahan ninyo? Yun po. Hindi. Ang Magsasaka Party List, ang may-ari ho ng Magsasaka Party List ay literally magsasaka. So sila ho masusunod. So, hindi ho ako ang may-ari niyan kung sino yung
gusto nila sila ang nasusunod. So ito naman po talaga dapat ito yung, di ba, ito yung concept ng party list system para ma-represent yung mga sectors. Pero kung yung party list pag may-ari ng isa, dalawa o tatlong tao, pamilya, parang hindi yata yan yung konsepto ng party list system. So tingin ko yan yung kaibahan. Ako po ngayon, ako lang yung utusan nila. Hindi ko ako may-ari niyan. Kaya kung ayaw na nila sa akin, palayasin na nila ako, wala ko ako magagawa. Taray, So, sir. yun, ang tanong, Congressman, kumusta na ho ang lagay ng ating mga magsasaka? Lalong-lalo na ho, nitong nakaraang habagat na pinalakas ho ng Bagyong Karina, kumusta na ho ang lagay nila? May data ho ba tayo kung gaano ho karami ang naapektuhan nitong habagat na ito at kumusta ho ang kanilang mga pananim? Kung hahanapan niyo po ako ng data, katulad siguro ng isang article na nabasa ko sa isang news, wala daw akong kaalam-alam sa data. Sa totoo lang, wala ho talaga akong data kasi wala ho akong opisinang DERCON Sa ngayon ho, wala tayong opisina. Wala ho akong data. Ang meron ako, yung talagang datos nung talagang literally ng mga magsasaka. So, wala ko akong data ng pangkalahatan. Meron lang ako, yung mga nagre-report lang sa atin. For example, nung nagkaroon ng bagyo, di ba, daming mga binaha. Pero meron mga nagsasabi sa atin, o kahit papaano, meron ng irigasyon dito sa amin. Ibig sabihin, nagkakatubig na yung pantabangan. So, may mga ganyan po tayong nare-receive na data. Pero ang pangkalahatan, hindi ko talaga natin wala ko ako. Pasensya ano hong reklamo nila o mga hinaing ho ng mga ating mga magsasaka na dumadaan po sa inyong opisina, Congressman? Kulang ho yung 3 days. Pero isa-isahin ho natin yung recent na lang. Siguro yung sa Lanao del Sur, sa May Manabilang. Yun. That's 1,700 hectares, 3,000 families, Ilocano farmers na nagpunta doon dahil kinumbinsi sila ni Pangulong Ramon Magsaysay noon, lumipat kayo dito at dito kayo i-develop nyo yung lupa, dito kayo magtanim. So lumipat naman sila. So a few months earlier this year, pinalayas na silang lahat. Sino po ang nagpalayas sa kanila, Congressman, at ano po ang basihan ng pagpapaalis? Pinalayas sila kasi tataniman daw ito ng kakao. Magtatanim mga foreign companies. So ito yung Southern Philippine Development Authority. So yung mga dating nagtatanim doon ng mais, ng gulay, ng palay, lahat pinagpapalayas sila para taniman ng kakao para i-export natin. So yun po yung dahilan nila. Alam ho ba kung saan ho sila dadalhin? Paano na ho ang kanilang kabuhayan kung sakasakali? Yan po yung gusto kong tanong ko rin ho yan. Hindi ko alam kung anong sagot Kasi saan ho sila pupulutin? Kasi may mga ganyan na pong nangyari sa ibang probinsya like Bukidnon, yung mga magsasaka, pinalayas. So napilitan silang tumira sa tabi ng kalsada. Yung iba doon may mga anak. So minsan gumagapang, nakakalimutan nila, nasasagasaan na parang aso. Sus Mariosep. Yung mga bata, kaya ganyan po yung mga nangyari, ang sakit sa loob. So sana naman wag ganito mangyari sa mga mga Ilocano farmers natin. Congressman, kung ganun po na very serious yung problema at marami pong tao at pamilya ang maapektuhan, paano po anong solusyon ang ino-offer ninyo sa gobyerno through your party list? Nung pong nagpunta sila dito, kasi pangatlong beses na nilang nagpupunta sa Maynila. At 3 araw sila sa Senate, hindi naman sila kinausap. Nagpunta sila sa Malacanang. Kinausap naman sila doon sa Presidential Action Force, Action Center. Pero walang nangyayari. So mabuti na lang na contact tayo. So pumunta sa atin, doon na nga natulog sa bahay kasi wala ko tayong ma-provide na hotel. Dito na ako kayo matulog sa kwarto, 3 yung kwarto sa bahay, o di nandun sila sa isa, siksikan sila. Naidala naman natin sila sa opisina ni Secretary Conrad Estrella. Si Secretary Conrad Estrella ng DART, Ilocano ho yan, Pangasinan. Kaya nga sinabi ko sa kanya, mga Ilocano to ng mga pinapunta natin dati, tapos palalayasin. Manong, tulungan natin. Kaya sabi niya, tutulong naman daw sila. Kaya kahit papaano, yung mga magsasaka, nagkakaroon na ng pag-asa.
sabi ko, no, hindi nyo kailangan humawak ng armas. Huwag nyong idaan sa dahas. Kaya natin itong idaan sa legal. Tama. May tutulong sa atin. So, may mga tumutulong naman na po. Kaya kahit papano, there's hope. There's hope. Attorney Chico. Teka lang, hindi pa magandang hapon po. Teka, wala ka sa frame daw. Wala ka sa frame. Teka, sandali. Ang ganda-ganda pa ng bis ko, pogi-pogi ko, tapos wala ka sa frame. Ano to? Ano yun Binigla Alam mo yung mga... Hindi kita marinig. Alam mo yung mga Ilocano, sa totoo. Umayos ka, may mga Ilocano dito. Ang mga Ilocano, kuripot daw talaga yan. May kapitbahay nga ako na Ilocano, kuripot siya. Tapos, lahat ng mga kapitbahay namin, sinasabi ang kuripot mo, nagkaalit na siya. Sabi niya, pwede ba wag niyong pakialaman yung pagiging kuripot ko? Bakit daw? Walang basagan ng thrift. Ang corny lang. Sorry. Hindi, Kong, maganda nga hapon pa. Kaibigan ko na si Kong Siguro, Kong, ang tanong ko lang, total, nandiyan ka rin sa party list na yan. Seryosong tanong, bakit ba kasi ang mahal talaga ng bigas? Kasi remember during the campaign, at pinangako ng Pangulo, gagawin niyang 20 pesos. Of course, ngayon, pag alam naman natin, ang 20 pesos, ang mabibili mo lang dyan yung corneto. Corneto lang Sana abot ang 20 mo. Sana abot ang 20 mo hanggang corneto. So, bakit mahal ang bigas? Paliwanag natin. Can you give us a walkthrough para sa kabatiran ng mga kabatas? Okay. Simple lang naman yan Hindi gobyerno ang may control ng presyo ng bigas. Remember, bago natin ipasa yung rice tariffication law, biglang nagkaroon ng artificial increase ng presyo ng bigas. Parang sa Iloilo, nagkaroon pa ng 68 pesos per kilo para ma-justify yung rice tariffication law. Before passing the rice tariffication law, ang Pilipinas, we used to produce 93 to 96% of our consumption. Nung nagkaroon ng rice tariffication law, sige, import na kayo lahat. Di nag-import lahat, except the government. Nangyari, bumaba yung ating production to around 73%. Ngayon, nagkaroon na naman ng Executive Order number 62. Expect ko nga, baka bumagsak palalo ang ating production ng mga 60%. Eventually, baka nga maging katulad tayo ng Marikina. Noong pinayagan natin ng imported na sapatos, naging museum na lang yung ating shoe industry sa Marikina. Baka ganyan na mangyari sa atin, baka maging museum na yung ating palay industry. So, ang may control po talaga, ang may control ng presyo ng bigas ngayon ay hindi gobyerno. So, yun yung problema. Sa kung sino yung mag-control niyan, yun yung magandang sagutin. Pero siguro tanong lang natin na parang playing devil's advocate. Kasi di ba ang sinasabi nga nila nung araw kasi, syempre, ang sinasabi nila, we cannot rely on our locally produced rice kasi kulang. At dahil kulang yan, syempre, if you go by supply and demand, sa mga kabatiran ng kabatas natin, yung supply and demand, pag konti ang supply, syempre, mas mahal ang presyo dahil konti lang yung bibilin. Pag sobrang dami ang presyo, mura rin. Kasi pag sobrang dami ang supply, mura naman ang presyo kasi konti ang demand. So, ang sinasabi natin noon, ang problema natin, hindi self-sufficient. Yun ang term na ginagamit ang ating mga magsasaka. Kaya kailangan nating mag-import. Hindi naman sa gusto nating banggain ang ating mga local farmers. So, mag-i-import tayo. So, nung araw kasi, sa kabatiran ng kabatas, pag mag-i-import ka ng bigas kasi, mataas talaga din ang binabayad na buwis dyan para maipasok yan. Ang purpose niyan, para naman hindi sila magko-compete sa locally produced rice. Ang problema, kulang daw. Babaan na lang natin yung binabayad na buwis nitong mga important products para naman kompleto ang supply. Nabanggit mo, noong before the rice tariffication law, 93 point something ang napoproduce natin. Sino naman ungas na nagpasa pa ng batas na ito kung kumpleto naman pala tayo? Sinong dapat sisiyan? Anong nangyari? Bakit ganun? Ano ang bunot dulo nito? Ayun, actually, yan din ang tanong ko na hindi daw natin mapakain sarili natin. So, pero hindi totoo yun. Tayo. 7% totoo. Ay? Kasi 93%, di ba? Oh my gosh. 93% yung napoproduce natin. So, 7% totoo yan na hindi natin mapakain yung sarili natin. Ibig so, ginawa, nag-import. Kung ibig sabihin nito, may nakinabang? Kung sufficient naman tayo, bakit nagpasa na ganitong batas? Para ba makinabang ang mga local, yung mga importers? Meron bang nagkaroon ba ng perahan dyan? Alam mo nang aano ka? Hindi, tinatanong ko lang. Si Congressman, alam niya to. Nang aano Matagal ka na kasi siyang congressman, kayo alam naman niya yan. Hindi,
Sasagutin naman niya, di ba, Kong? Ano bang nangyari? Bakit nga? Seryoso. Kasi yun ang justification eh. Simply put, alam niyo po, konti ang bigas natin, kailangan natin mag-import para kumpleto tayo. Pero dahil mataas ang tarifa o yung buwis na binabayad ng bigas, bawasan natin para lang makapag-import tayo at ang presyo niyan mas mababa. Kung sinasabi niyo hindi naman totoo na may pangangailangan tayo, ba't pinasa yung batas na yan? May nakinabang ba? Exactly. Yes. Ang naging dahilan nila kaya ipinasa yan, meron daw tayong treaty sa World Trade Organization na kung saan matagal na raw tayong pumayag na parang globalization, open market, sige, pasok kayo dito ng lahat ng gusto nyong i-import. Basta kami, makakapag-import din sa inyo. Yan yung naging basihan nila, yung globalization. May treaty daw sa GATT, WTO. So, yan, hindi naman nila alam. For example, ang South Korea, nakapirma rin sa World Trade Organization. Pero sila, nag-impose sila ng tariff sa lahat ng papasok na bigas sa South Korea ng I think 546% tariff rate. Kasi para sa kanila, ang bigas ay kasama daw sa kanilang kultura. Ayun, so, buti pa yung ibang bansa, talagang pinaglalaban nila yung kanilang bigas. Tayo, wala parang wala, ano na tayo, nangako na tayo sa kanila, ito pa rin natin. Ang problema, hindi rin po yung iba, for example, Indonesia at ibang bansa, napakaraming violator ng WTO treaties. Pero ano nangyari? Hindi naman sila napeperwisyo. Okay. So tayo, parang takot na takot tayong magkamali. Ayun na nangyayari. At our own expense. Nalulugi yung mga magsasaka natin. Pero di ba kung meron tinatawag na import permit, di ba? Give us a walkthrough. Ibig sabihin, kahit babaan mo yung tarifa, kung hindi naman mag-i-issue ng import permit ang ating Department of Agriculture, hindi naman makakapag-import. Meron bang lokohan dito sa binebenta ba itong import permit na ito? Alam mo, ano ko? Hindi kasi nagtataka tayo. Hindi, pangalanan mo na yun, Hindi kasi nung araw pa sa Bureau of Customs, maraming mga ang rice kasi kinakailangan may import permit. Maraming tinatawag na technical smuggling na nangyayari diyan. O ano ba ito? Hindi ba napapangasiwaan? Hindi to problema ng administrasyon ngayon eh. Matagal na yan. Ongoing concern. Bakit ganito? Yes. Ano pwede nating gawin? Well, una, nasa rice tarification law natin na pag ikaw nag-apply ka ng import permit, tapos within a few days, hindi yan na-actionan. Ibig sabihin, granted na. Ayun, so, walang nade-deny. So, kahit sino ang gusto mag-import, makakapag-import. Ang bawal lang na mag-import ay ang gobyerno. Bawal mag-import ang gobyerno, ang NFA. Dati, NFA lang ang nakakapag-import. So ngayon, sila silang mga importers lang ang nakakapag-import, sila ang nasusunod. Kaya parang hawak tayo sa leeg ng mga importers ngayon sa kung anong presyo nila gusto yan ibenta. Kaya nabibili nila yan ng mura sa ibang bansa, pero pagdating dito, sila masusunod. Magkano yung gusto nilang presyo? Dahil sila may hawak Sila masusunod. Hindi man lang makapag-compete ang NFA sa kanila. Kasi pag ang NFA nag-import, nabili nila ng mura, NFA nagbenta dito ng imported, napakamura, mabubuking sila sa presyo. Ayun. So yan ang problema natin. Ang tanong ko lang, nung pinapasa yung batas, bakit may gano'n na kapag hindi na-actionan yung import permit ay automatic na igagrant? Bakit ganoon na ang gobyerno hindi na binigyan ng pagkakataon na mag-import? Nung araw kasi, ang purpose niya nga niyan, gobyerno ang mag-i-import dahil kulang, sila ngayon ang magpupunan. Bakit pinasa dito sa mga lintik na mga private importers na ito? No? Anong nangyari talaga dyan? At pangatlong tanong siguro, pwedeng pahapyawan nyo na rin, maraming nagkakaroon ng aligasyon, totoo bang may kartel sa usapin ng bigas sa Pilipinas? Tapos pakisunod na rin pa pangalanan natin para masaya. Diretso na to. Ako talaga gusto kong pangalanan, hindi ko lang kilala Kung kilala ko lang sila. Kaya in-invite natin si Kong, kilala ni Kong to. Kilala mo Kong kilala ni Kong. Basta papangalanan ni Kong yan. Kilala ko sa pinapahaba pa natin Kong. Fire. Well, anyway, yung unang tanong,
Mga ba unang tanong na parami? Unang tanong, May does cartel it make ba? sense? Bakit gobyerno din bakit? mag-import? Yes. Bakit itong Yes. import permit pag hindi na-action ng automatic? Eh di, may makikinabang dito. Kahit ako gusto kong mag-import, mag-a-apply lang ako. Pwede. Diba? Ano to? Yes. Bakit ganon? Madali. Para ka nag-apply ng marriage certificate, madali lang. Pero So, ganun kadali eh. Pero kasi kung Anyway. compliance lang sa GATT, yung GATT kasi it's more on issue ng tarifa kasi yung ang gusto nga natin maging free trade, yan ang ating yan ang ating goal. Pero the way the law was crafted, disadvantageous sa taong bayan. Bakit nakalusot yung mga provisions na yan kung alam nyo po? Ang problema, wala po tayo sa Congress nung naipasa yan eh. Ayun. 2018 yan eh. Kaya nga po nung tayo ay nakalal nung 18 Congress, 2019, yan ang unang-una nating ipinasa. I-amend ang rice tarification law. Ano po ang problema, hindi natin na-amend. Wala, mag-isa lang tayo sa Congress, so wala nangyari. So, kahit yung review niyan, wala nangyari. Ayun, yun ang... Congressman, sa tingin niyo po ba, ano ang makakapag-pilit or makakapag-convince sa Administrasyong Marcos or kay President Bongbong Marcos na nangako na 20 pesos per kilo yung bigas? Kailangan sana natin sa mga panahon ngayon, lalong-lalo na ang taas ng presyo ng bilihin dahil nga po sa effect na rin ng bagyo. Bagyong season na ngayon ng malalakas na ulan. So ano po yung sa tingin yung talaga makakapagpilit sa kanya? The same way na nag-iba ang kanyang decision para isara yung Pogo, ano po yung pinaka-critical point na sasabihin niyo, okay, fine, sige, guys, it's time na i-ratify na natin i-amend natin ang rice tarification law? Yes. Paano ko ba ito sasabihin? Kaya mo yan, yung pangako niyang 20 pesos. Napako na po ba? Actually, itong pangako na to, pwede nang tuparin kung handa siyang ibuwis yung buhay niya. Kasi nabanggit yun na yan hawak na to ng kartel Ano na to, dekada na to na nandyan na yan, matagal na sila. At saka sa mga nakinabang ng importation ng bigas, madali lang namang tignan yan sa PSA, sino ba maraming mga na-import? Ano bang mga korporasyon yan? Titrace mo lang naman sino may-ari niyan. Kaya ang tanong, ready ba si Presidente na gibain, banggain itong mga kartel na to? So, ito yung isa sa mga paraan para makuha niya yung 20 pesos na pangako. Kaya lang mukhang baka matulad siya kay John F. Kennedy na may mag-assassinate sa kanya kasi sisiraan mo ng kabuhayan o pera itong mga kartel na to na ilang dekada na nandyan. So yun ang tanong, ibabalik ko sa kanya, ready ba siya? May paraan pero ready ba siya? May possible po ba tayo na suspecha kung sino ang posibleng mga kartel na mga miyembro ng kartel dito sa atin? Not to identify specific names, pero yung mga grupo, industry na connected probably dito, or I'm assuming protektado din po ito ng ilang mga mambabatas na alam mo na under their payroll. Siguro ganito lang yan. Pagka ilagay niyo yung sarili ninyo sa mga kartel na kontrolado niyo ang presyo ng bigas, ang importation. So sa election, makikialam ba kayo? Mag-donate ba kayo? Sino mga bibigyan niyo ng suporta para pagdating sa Congress, sa Senate o sa Malacanang, meron kayong boses doon. So ito lang po yung malinaw Ang mga importers nagkakaisa. Ang mga magsasaka hindi nagkakaisa. Ang problema, mas marami pa nga yung magsasaka kaysa sa mga importers. Ang problema sa mga magsasaka, hindi naman nagkakaisa. Kaya kung api-apihin na lang sila, ganyan na lang. Kaya sa mga nakikinig na magsasaka, pag-isipan nyo yan, mas marami kayo. And remember, since ang usapin natin ngayon ay batas sa batas, let's remember the Constitution. Sovereignty resides in the people. And all government authority emanates from them. Malakas po ang mga tao. Nakasaksak yung Rico John, naririnig kita. May gusto kong itanong tungkol sa... Congressman, I apologize. Can you please repeat what you said? Kasi napaka-importante ho ngayon yan, lalo na dahil
mag-e-election po mga kabatas. May mga ilang senador na mag-expire na ang 6 years. So, isip-isip tayo pag may time, hindi yung mga pabebe lang sa Senado. At saka yung mga congressmen na mga, alam niyo na, mga nagpapainit lang ng kanilang butt dyan sa Kongreso. Wala na mga pinaggagawa, hindi ba? Unlike niya Congressman Kabatbat. By the way, hindi po ito paid ad. Para lang sa inyong kaalaman. Congressman, can you please repeat what you said? Yes. Nasabi ko na united, nagkakaisa po ang mga importers. Kaya nga tawag dyan cartel kasi pag mag-decide sila ng presyo, kontrolado nila, walang kompetisyon. So yan yung tawag, yan yung cartel. Unlike our farmers, yung mga magsasaka natin, hindi ho yan nagkakaisa. Kaya kung api-apihin lang sila, ganyan lang. Pinagsasamantalahan. Kaya ang solusyon po sa problema ng mga magsasaka ay hindi yung magkaroon kayo ng congressman. Nagkaroon kayo ng congressman, nagkaroon kayo ng magsasaka party list, sinubukang i-amend yung rice tariffication mo. Anong nangyari? Wala. Hindi ho solusyon yung magkaroon kayo dyan ng congressman. Ang solusyon ho, magkaisa kayo para ho mas marami kayo. Because remember, sabi nga, nandito tayo sa batas. The Constitution states that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Mas makapangyarihan ang mga tao kaysa sa gobyerno. Dapat sila ang nasusunod, not the other way around. Kaya yan po ang solusyon dyan. Magkaisa kayo. Kung siguro na para maintindihan ng kabatas natin, paliwanagan natin, magkano ba talaga ang gugugulin mo para ikaw ay makapag-produce ng bigas? Magkano ang ginagastos, yung cost of production? At from the farmers, ilang bang taong pinagdadaanan niya para mapunta dun sa palengke? Magkano ba ang cost of production? Pwede ba talaga yung 20? Right now, kasi alam ko, pesticidyo, mahal na rin. Diba? Sabi ni Pangulong Bongbong, posible naman daw pero mahirap. Mahirap. Pero tanungin natin, ang mga magsasaka, magkano ang kailangan nilang gastusin para makapag-produce ng 1 kilong bigas? Well, una, kailangan mong tanungin sa ang probinsya. Kasi may mga probinsya na irrigated, may mga rain-fed. Doon pa lang malaking discrepancy, magkakaiba na. And meron bang mga nakakatanggap dyan ng mga libreng binhe? Sa hindi. Tapos, magkakaiba din yung itinatanim. May nag-hybrid, may inbred. So, pagdating sa data talaga, marami. Napakahirap. Pero ang masasagot ko dyan, pagka ba ikaw nagtanim hanggang maging bigas ito, ilan ba yung pinagdadaanan? Sa totoo lang, ang pagdadaanan mo dyan halos 6 Nagtatanim ka pa lang, may ahente na yan. So may middleman, hindi isa lang? Middleman, no? Middlemen. Middlemen and middlewomen. Middle group. Middle syndicate. Maging tayo, gender sensitive ko nga. Huwag mga middlemen, middle women. May mga non-binary. Sorry. That's ibig sabihin, itong pagkaintindi ng taong bayan, kunyari, nagtanim ako ng bigas, ibebenta ko na yan. Meron ngayong ahente na bibili sa akin at yung ahente na yan, siya nang bahala na magdadala sa palengke. Hindi ganun kasimple. Ay, Diyos ko, napakabilis naman nun. So, paano? Nagtatanim ka pa lang, kung wala kang pera, syempre may utangan ka. Ayun. So, yung inutangan mo, meron na yung, may cut na yan. Tapos pagka meron ding mga ahente na umiikot ng mga palayan, hindi pa man yan tumutubo. Hindi pa man na harvest, nakikita na nila, mag-aahente na yan sa'yo. So pagka naahentehan ka na, pagka na-convert na yan to palay, pag dinala mo yan sa palay buying station, isa na naman yon, middleman. So yung palay buying station, pupunta siya sa rice mill. Pagdating sa rice mill, hindi niya kausap yung mismong may-ari ng rice mill. May mga ahente doon. Ahente din. So may ahente doon, yes. So mako-convert na yan sa bigas. Minsan mabibigyan siya ng darak. O minsan kinukuha na yan, pati yung mga ipa. So marami yan. Anyway, may pupunta sa rice mill na may-ari ng malalaking truck. Middleman na naman yan. Ayun, ang daming layers. So pagdating, patong-patong. pag kinuha na niya yung mga bigas, pagdating sa Manila, hindi yan agad diretso sa retailers. Meron pa mga distributors yan. So pagdating sa distributors, idadala na nila kayo sa talagang retailers. Ayun, halos bilangin mo yun. Halos 6 yun. So napakarami na layers, mga layers niyan. Kung in terms of numbers, mag-sample lang tayo.
sabihin natin na ang cost of production, kasama na yung pestisidyo, yung palay, lahat na, hindi ba? Sabihin mo na gumagastos ang isang farmer ng 15 pesos. Di ba? O kasi sabihin mo na, kahit 10 piso na lang. Kunyari, 10 piso na lang per kilo ang ginagastos niya. Kunwari lang 10. Paano yung pero magkano ba ngayon? Let's simplify. Sa tingin mo, average, magkano? 15. Ang cost of production na ngayon, mga 15. Sige, Paiba-iba. Sabihin na natin 15. Sabihin na natin 15. So, ang ibig sabihin kabatas, para makapag-produce sila ng 1 kilong bigas, gagastos sila ng 15. Mula 15, kung dadaan sa napakaraming middlemen na sinasabi mo, from 15, pagdating sa market, magiging magkano na yun? At paano ba ang usapin ng patong dyan? Bakit nagiging ganun ang presyo? At anong pwedeng gawin ng government para mapabawas itong middlemen na ito? Meron ba silang kakayanan? Anong gagawin? Well, nung bata pa ako, ang talagang computation dyan, kung ang ginastos mo per kilo is around 10 pesos or 12 pesos, normally, ang presyo ng bigas, times 2 mo lang. Ganun so, lang. mga 24. Parang ganun lang yun doon lang naglalaro yan. Pero ngayon, yung 15. Yung 15, magkano ngayon yung bigas? Nasa 58? 58. Ano ba ngayon? Effective August 1, 45 pesos na lang 45. daw. Rice for All program, sabi ng Pangulo. Pero sa Kadiwa lang yata. Yun, sa Kadiwa yun. Sabi ni Pangulo pero yung Marcos nasa yun. market. Pero nasa public market, iba mahal. 52. So kung ganyan, hindi ba pwede makialam ang pamahalaan para sa kabatiran ng kabatas natin para pigilin yung ganyan dami ng ganyang middlemen? Couldn't the government intervene in the process para mas mura? Actually, yan yung rice tarification law Di ba? Globalization, free market. Free market. And yung pong gumawa ng economic theory na yan ay nanalo ng Nobel Peace Prize. At ngayon, nagsisisi siya. So imagine, nanalo siya ng Nobel, I forgot his name, nanalo siya ng Nobel Peace Prize about globalization, about free trade. So ngayon, pinagsisisihan na niya kasi ganyan ang dinudulot. Ang nakikinabang talaga, yung mga mayaman, yung mga mahihirap. Parang congressman yung nag-develop ng AI, hindi ba, na technology. Hindi naman siya nagsisisi, pero umalis siya sa Google at nagbigay siya ng warning kasi yung risk ng development ng AI at risk ang human race, hindi ba, Rico Jan? Magandang gamitin din ng technology. Mahanap ka pa nakakampi, ha? Hindi kasi si Rico, meron siyang gustong itanong tungkol sa use of AI. Go ahead, Rico Jan. Kulang na nga ang farmers natin. Is it about time to use AI para madagdagan yung at mapabilis ang production ng rice natin? Well, pagka ginawa talaga natin yan, ang matatanggal mo dyan ay labor. But for you to do that, kailangan malaking investment. Sa ibang bansa kasi ginagamit na nila yung mga drones. Effective, pero syempre, balikan natin yung nakaraan, nung nagkaroon ng harvester, yung tinatawag namin sa amin na halimaw. Ang ginagawa namin doon, sinusunog namin. Sinusunog namin kasi nawawalan ng kita yung mga nag-harvest. Laborers. Yung mga laborers. So, yun yung initial na naging reaction dyan. Ganon, mawawalan talaga ng trabaho. Tingnan niyo po si Elon Musk, di ba? Nasabi nga niya dati, yung AI na yan, pag eventually, tatanggalin niya talaga yung trabaho ng mga tao. Saan pupunta yung mga tao? Correct. Ano ngayon ang solusyon doon? May isa pa akong tanong. Sige. Paano itong medicinal cannabis na tinatawag? Kapag ito ba naipasa at naging batas, sa tingin niyo ba may mga farmers na makikinabang dito? Hindi na pala itatanim marijuana. Hindi na pala itatanim, just in case. High valued crops. High value crops to. Oo. Yes. Pwede ba yung Kong? Well, sang-ayon po tayo dyan. In fact, sa 18th Congress, isa tayo sa sumuporta ng medical marijuana. Medical marijuana. Ano yan? Pero sana huwag importation kasi parang lumalabas nga yata sa ginagawa ngayon. Kung mapayag tayo sa medical cannabis bill, pero kailangan import natin Ay, mas masarap kaya yung variety natin. Mas masarap ang variety.
Masarap. Kung, marami, Based on my... ayun, marami na Hindi to kinatikman. based on experience, ha? Hindi to based on experience. Ay, may experience Sinasabi ng lang- iba. Hindi, Kong, excited ka eh. Hindi, Baka parang sabi ano mo may eh. conviction. O ganun, Kong. Nagulat ako doon. Pero Kong, ito seryosong tanong lang ha. Ang seryosong tanong natin dito. For example, hindi ba, kumusta yung infrastruktura? Kasi alam mo, may mga Farm kamag-anak to road. ako. Road to Oo. farm. Ano to? Yung Farm to farm market. to Farm to market market, road. Kasi Farm to marami market akong mga kamag-anak sa probinsya. No? Kasi laki akong mahirap eh. Ngayon, alam mo naman, matagal na gugulo tayo ka na sa mayaman. pera, di ba? Pwede ko na lang kung paano maging mahirap ngayon. So anyway, dinalo ko mga kamag-anak ko. Nakita ko yung mga karsada, hindi pa rin maayos. Bakit hanggang ngayon yan lintik na infrastruktura kulang? Wala bang pondo para dyan? Hanggang ngayon pinag-iisipan ng taong bayan yan. Anong nangyayari dyan? Ano ba yung tinatanong mo? Farm to market road o farm to pocket road? Ayun, ang problema. Oh. Yun pala Ang eh. tanong, Gusto kong guess si okay, kaninong Congressman. packet? Kaninong packet, Kaninong Congressman? packet? Yan ang Hindi. puro ka ano eh. nantitrigger ka Huwag eh. kang ganun, Hindi mo Congressman. pinapangalanan ko. Oh. Alam mo, Sino yan? masarap kausapin si Kaninong- Congressman na nahabang Kaninong nagkakape packet? tayo lang. Oo Ayan, nga. kaninong packet? Ayan, Kanino? tayo lang. Pwede. Oh, tayo na. Di, tayo lang Eh, naman di ba- apat to eh. Congressman, sabihin mo na. Eh, di ba sinabi ko sa inyo wala akong data? Hindi nga eh. Abogado yan, magaling. At matalino abogado ba? Oo, Si oo. Congressman. Si Kung magaling na abogado Kaya yan. pala very structured yung sagot Ako nga, niya, hindi no? ako nagtatanong dyan. Pag nagdebate kami niyan, talo ako. Yeah. Kaya magaling yan. Pero Kung, Cool. Oh, ito okay. yung tanong, importante, sobrang importante lang. Kasi right now, as I see it, ang response ng government, number one, na sige, yung ibabaan na lang natin yung tarifa para malayang makapag-import ng bigas dito para maraming supply. Pangalawa, kung hindi kayang pababain, mag-subsidize na lang, hindi ba? So ano masasabi mo sa ganitong klaseng hakbangin? And in lieu of this, kung hindi to tama, ano specifically, ibigay nga natin yung dapat pwedeng gawin ng pamahalaan para ilang taong bayan, pwede rin natin silang sabihan na ito na lang gawin niya, mas maganda to. Actually, I'm still trying to finalize it. More on the concept of food sovereignty. Naalala nyo nung nagkaroon tayo ng COVID, ng pandemic. Doon sa ibang bansa, kasi mega farms yung mga yan eh. Biglang nagsara lahat ng mga restaurant. Kasi yung mga baboy, 100,000 na buhay na baboy, inililibing nila ng buhay. Kasi nga walang bibili. Eh tayo, yung mga magbababoy natin dito, naglibing ba sila ng mga baboy? Hindi. Kasi ginawa nila, nilitsyon nila, tapos yung buong barangay nila, ang ulam nung gabing yon lechon. Oo. So kumbaga nakakapag-adjust tayo sa mga ganitong klaseng disasters. Yan ang food sovereignty. Hindi tayo nakasalalay sa iba. So bakit hindi natin talaga buuin yung concept ng food sovereignty? Correct. I like that. Talagang hindi food security kasi tayo ng food security. Ang ibig sabihin ng food security, basta may kinakain ka sa hapagkainan mo, huwag mo nang tanungin kung saan galing. Correct. Oo, yan ang food security. Ayaw ko yan. Ang atin, dapat food sovereignty. Na dapat tanungin natin, yung lupang pinanggalingan ba niyan, kumita ba yung Pilipino magsasaka? O, yung lupa ba na yan, na pinanggalingan yan, may justisya ba sa lupa na yan? Yan ang food security eh. Kaya ayaw ko yan. Gusto ko food sovereignty. Congressman, siguro some other time, pwede ka naming imbitahin ulit tungkol dyan sa sinabi mo, pag ang pag-uusapan na natin is yung food security at food insecurity. Kasi ang ganda nung pagkakapaliwanag mo, yung food sovereignty, ngayon ko lang narinig yan. I like it. Maganda po yan. Mabanggit ko lang last question before we let you go, Congressman Kabatbat. Yung pong tungkol dun sa lupa kasi, nung at the height of COVID, marami kaming nabalitaan, maraming farmers unfortunately ang nagbenta ng lupa. Lumalabas, lalo na dyan sa Central Luzon, lumalabas pala hindi lang sa mga private developers na benta, kung hindi, yung iba dito ay nagagamit po or nagamit na sa pagpapatayo ng pogo. Siguro ang tanong ko dito, Congressman Argel, kasi ang problema ngayon sa DAR, yung klasifikasyon ng lupa. Marami mga lupa obviously ginagamit na pangsaka.
bakit ba napapalitan pa rin yung classification na iba nagiging subdivision? Hindi ko naman sinasabing may kinalaman ng mga developers dito. Ay, si Senator Villar ay isang developer. Huwag nating sabihin na may kinalaman siya dito kasi si Senator Villar, ang gusto lang naman ng bakanting lote. Ang gusto niya bakanting lote. Hindi yung sinasaka. Your Honor, I'm sorry. Sinasabi ko lang kasi pag sinabing developer, pinagbibintangan si Senator Villar. Huwag po kayong ganun kasi si Senator Villar, nakatutok siya sa bakanting lote. O eto naman sinasaka ito. Pero seriously, isang issue pa yan yung classification ng lupa kasi sabi ng marami ang current jurisprudence natin diyan mas lamang yung classification kaysa sa actual use. Ano ba pwedeng gawin natin diyan para yung mga ating lupang sakahan ay hindi maging subdivision? Well, ang pinakamagandang dapat gawin, magpasa tayo ng National Land Use Act. Yun. So, since 16th Congress, 16th Congress, 17th, 18th Congress, lagi natin itong naipapasa yung batas na to sa House of Representatives. Pag akyat sa Senate, deads, patay, roadkill. So, yun. Yun lang. Bahala na kayo. Ayun! Eto para sa'yo, Congressman, Ibig mo sabihin, may control siya sa ibang mga kasama niya? Yung ba yun, Kong? Magandang tanungin natin siya mismo. Tatanungin ko tapos sabihin ko sinabi mo. Uy, sabi ni record ko to para may proof ako. Sabi ni attorney, sabi ni pahabol lang, sabi ni Alberto Pascual, di Kuya Abet, dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Tama si PBBM, 20 pesos ang kilo ng bigas, 20 pesos ang tinaas ng kilo. Nagmahal pa pala. Nagmahal pa pala. Teka, ito, last na lang mabilis. Ano masasabi mo dito sa mga kadiwa centers? Wala daw. Tama ba ito? Encourage Congressman, ba natin wala ito? daw kadiwa sa Bohol. Paano yan, Actually, ang ganda ng concept pero ang hirap i-apply. Actually, kasama rin tayo sa kadiwa. Sumasama tayo. Ang problema, yung mga tao hindi sanay na pumunta sa kadiwa store, sanay sa mall, or sanay sa online. Ayan. Marami pang adjustments. So ano pang dapat gawin? Dapat ba i-promote pa? Kulang ba ang awareness? Kulang ang push ng government? Hello DTI, DR, Department of Agriculture. Kamusta na kayo dyan? Well, gumawa kasi kami ng parang kadiwa store namin personally, yung magsasaka outlet. Okay. So, yun yung aming parang guinea pig para malaman talaga namin anong solusyon. Nung pandemic, at least doon natin nakita kung ano yung dapat maging reaksyon. Kasi po, walang bumibili sa mga magsasaka, tapos hirap silang bumili sa mga public market dito. So, dinicentralize natin. But bumalik ulit sa dati, so ito na naman, pinag-iisipan din ulit natin kung ano talaga ang pinamagandang solusyon. Hindi po ako expert yan, so pasensya na. But we would really like to have you again sa programang Basta Batas. Hindi batas-batas ha, Congressman. Basta Batas. Hindi rin butas ang batas. Pero minsan butas siya. That's okay. Basta Batas. Opo. Tama-tama kasi ang ating mga... That's okay. Ang ating pong mga radio listeners ay karamihan na sa agriculture industry. Go ahead, Rico Jan. Alright, so Congressman Argel, maraming salamat po sa inyong oras with us and wag ko kayo magsasawa sa aming patuloy pangungulit sa inyo. Sino ba talaga yung mga babanggitin natin sa susunod? Pero finally, your message po para po sa ating mga listeners. Mensahe ko lang siguro, lalo na sa mga hindi magsasaka, wala ho tayong batas na nagde-demand na dapat alam mo yung binibili mo kung local o imported. Wala tayong batas. So talagang ang bilhin natin yung local. Yan na lang po yung magagawa ninyo para sa mga magsasaka. Hindi ibig sabihin na wala kayo sa posisyon sa gobyerno, wala na kayong maitutulong sa mga tao. Yung simpleng bumili lang kayo ng local product, yun na yung maitutulong ninyo sa mga kapwa nyo Pilipino. So yun lang. Ganda. Galing. Congressman Argel Kabatbat. Congressman po na Magsasaka Party List. Maraming salamat, sir, for your time with us and keep safe po lagi. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo.
pwede na sumama to sa comedy act Ay! ni Atty. Edward Chico eh. Basta may mga mangyayari sa mga susunod. Pero i-plug ko na rin. I-plug ko na rin. Ano? Plug mo na rin. Si Congressman, okay lang, Congressman, sabihin na natin dito. Sure. Meron po kasi kaming grupo ng mga stand-up comedians. Ang pangalan na Insanity. May formal launch kami sa August 24 po sa Hindi ko Viva alam yan. Cafe. Manood po Uy. kayo. Isa sa magpe-perform doon ay si Congressman Arjen. Kaya Kaya yung mga farm to pocket, alam na. Very good. Ang galing mo, Kong. August 24 po yan. August 24. sige. Ba't di ko alam yan? Manonood ka. Paano galing ka ng Amerika? Kanina hirap pa nga mag-Tagalog. Napansin ko. I know, Sambal ka pa lang. I'm just adjusting, Oo. Congressman, maraming salamat Thank you very po. much, Bye-bye. Congressman. Salamat po. Salamat. Alright mga Okay. kabatas, Congressman Argel Kabatbat ng Magsasaka Party List, maraming salamat po. So far mga kabatas, ito, pusa na nasagasaan ng isang senior citizen, pwede bang kasuhan? Sino kakasuhan? Yung pusa o yung senior citizen? Sasagutin ho natin yan dito po sa Libreng Payong Legal, dito lang sa Basta Batas. Basta Batas. Basta batas. Basta batas. Sabi nga ni Coco Martin ay Singapore. Singapore. Sabi ni Coco Martin, okay lang daw sa script niya na magbanggit siya ng bansa basta walang S. So, okay sa kanya yung tapos yung Thailand nagagalit siya, may S ba yan? Hindi po TH. Pure kayo ha. So kaya malino kay nakalagay sa kontrata ni Coco Martin, magbabanggit siya ng bansa walang S. So pwede sa kanya halimbawa yung basta walang S. Pwede sa kanya halimbawa yung Vietnam. Kaya masaya siya dyan, Vietnam. Pero wag nga again yung Thailand. India. Sino na naman ang nalagay ng F dito? Bakit Thailand? Basta Batas. Basta batas. Basta batas. Libreng Payong Legal ng attorney ng bayan na si Atty. Edward Chico sa Basta Batas. Ang kulit ni attorney, no? Ang kulit ni Congressman. Ang ganda ng dagundong ng tunog ng natin. Kala mo malaking budget. Hindi kaya Welcome, mga kabatasan. Ay, Ito si Atty. Edward Chico, Your Honor. Ay, ako nandito, ikaw wala na sa Amerika ka. Talagang Oo. ganon. Alam mo na, di ba? Ano na nga. Buti na lang, wala ako sa studio ngayon. Uy, Mainit na. babatiin ko lang naman. Excuse me. Aawatin ko lang yung away ni Dodong, Nino. ni Dodong Sir na. At saka Sinong ni Maribel. away? Maribel Magpayo, nag-away. Dito? Sabi ni Maribel, Sige. tungkol kay Dodong, Dodong Serna, nagtatanong ka kung paano sa buhol, alam mo naman pala sagot. Ayun naman pala. O talaga, Dodong. Si Dodong naman, sumagot. Dodong awa ano? ng Diyos, hindi pa sumasagot si Dodong. Hindi pa. Pero sinagot niya na yung tanong niya. Oo, din. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Alvin Lopez Bernate. Magandang araw sa'yo. Mamaya na yung tanong mo, ha? At pag-uusapan muna natin yung pusa. Ayan. Atty. Chico. Ayun na nga. Pwede. Sa, Hindi ako natatawa dahil nasagasaan yung pusa. Natawa lang ako sa Oo. nature ng question. oo. Pero ano to? Caller ba natin ito? Okay, pakiready na yung first caller. Oo. Pero gusto ko lang muna sagutin, attorney. Paano nga pag nasagasaan daw ng isang Sa pride ng bata senior? tawag yung tungkol sa pusa? Hindi. Well, kasi syempre, ang laging usapin dyan kung merong negligence. Kasi hindi naman porket Ayan. nabangga ka, ibig sabihin kasalanan na nung nakabangga, ano? Oo. Kasi Okay. ang mga pusa kasi, ito totoo to, ang pagkakaiba ng pusa sa aso, lalo na pagkagabi, ang mga pusa kasi, kapag kayaan ay biglang may sasakyan tapos may ilaw, ang tendency nila na guminto sila. Oo. Ang Ganyan pusa, ang pusa. Pag bigla silang ganyan, oo. Hindi kagaya ng mga aso. Yung mga aso naman walang pakialam, tumatakbo lang din. So, normal na may nasasagasaan ng mga pusa, ng mga aso. Technically, hindi natin pinapansin sa Pilipinas yan kasi hindi tayong masyadong maalaga sa pagdating sa mga hayop, ano. So iba yung trato natin kumpara sa ibang bansa. In fact, kulang nga tayo ng mga batas Animal patungkol rights. sa Para mga sa animals. sa mga hayop. Although meron tayo,
pero hindi sapat na sapat. Ano? Kaya yung mga ganyang usapin, kadalasan, hindi na napupunta sa korte. But if you really want to ask for damages, di ba, pwede ka naman magsampa ng kaso. Ang tawag dyan, torts, ano? Kailangan mapakita mo na merong negligence. Di ba? Unang-una, syempre, ang hirap na din naman, senior citizen ka na, tapos gabing-gabi, ba't nagdadrive ka pa? Malabo mata mo, dapat hindi ka na nagdadrive. Tapos ikaw ba'y sumusunod sa traffic violation? Alam mo ba, under the law, if you're violating a traffic regulation, ano, or a traffic rule, tapos may nangyaring insidente, ang presumption ikaw ay may paglabag or negligence o may pagpapabaya. Kaya nga ang hirap ng kaso na halimbawa, kaya di ba kadalasan nakabangga ka wala kang lisensya? Pag nakabangga ka ng wala kang lisensya, ibig sabihin nagva-violate ka ng traffic regulation na kailangan may dala kang lisensya. So kaya yan maiipit ka talaga. So at the end of the day, it all boils down kung sino yung may negligence. O, di ba? Siyempre, ang pusa niya ay hindi pusa mo. Kumbaga yung pagmamahal niya sa pusa niya ay iba, no? Naalala mo yung Little Prince noon, hindi ba nawala yung rose niya? May nobela nun Hindi ko nabasa yung Little Prince na hindi ka mahilig magbasa Hindi. Kung mahilig ka magbasa, sana marami ka nako-contribute dito sa show. Ayoko kasi diba? yan. Napapansin ko, itong tao na to parang kulang na kaalaman ni Lo. Ano ba? Pero ako, hindi totoo yan. Pero kasi sa Little Prince, nawala yung rose niya, hinahanap niya yung rose niya. Sakita siya ng maraming rose. So, sa umpisa nalungkot siya. Ang dami palang roses. Akala ko yung rose ko nag-iisa. Sa planeta niya nag-iisa yung rose na yon. Tapos bigla niya sinabi dun sa mga rosas, kahit napakaraming mga rosas, iba tong rosas ko. Kasi ito yung rosas na minahal ko, di ba? So, yun yung problema sa mga hayop, sa mga alaga. Kaya talagang dapat may pagdispeto tayo. Kasi right now, as we speak, ang tingin pa rin natin sa mga hayop ay property. Sa batas, property sila. Correct. Sila ay ari-arian. Hindi sila parang buhay na hindi siya kinukonsider na parang living thing na merong ika nga ay merong tinatawag na juridical personality or legal capacity. Hindi siya gano'n. Sa ibang bansa kasi pwede mo nga pamanahan yung pusa. May mga ganyan, di ba? Meron. Pero sa atin, hindi mo pwedeng pamanahan ng pusa kasi ang pusa ay kinukonsidera na property. Kaya nga, ito yung mga gray area na I think sa mga animal rights advocates, it's about time na pumunta tayo sa Kongreso para magpasa tayo ng mga batas na ang layunin ay baguhin ang klasifikasyon or pagtingin doon sa mga hayop. Hindi lang sila parang ari-arian. Kasi sa Pilipinas, very feudal tayo eh. Alam mo ba, there used to be a time na ang tingin lang din sa asawang babae parang ari-arian. Ang tingin doon sa anak ay parang property. Kaya di ba yung mga tatay sinasabi noon, wala kang karapatang sumubay sa akin, anak lang kita, di ba? So, but right now, we're moving towards a society na kinikilala natin yung karapatan, kinikilala natin yung pagkakilanlan, at kinikilala din natin yung ekspresyon ng isang tao na bilang isang nilalang. At sana ma-extend din yan sa mga hayop. Si Ma'am Jennifer Aguirre yung ating nagtanong nun eh. Ma'am Jennifer, nasagot na po yung inyong tanong. So po pwede niyong kasuhan ng negligence, tama, 'di ba, attorney? Pero kailangan niya pwede siya manghinang damages, pero kailangan niyo pong mapatunayan sa korte na talaga andyan ba siya? Nasa linya siya ng telepono ngayon eh. Ayun, maiklian lang, Ma'am Jennifer. Yes po, ma'am. Narinig niyo po yung paliwanag ni attorney? Ma'am, meron dating commercial na may nawala siyang alagang kambing ba yun? Si Bulak. Nung araw meron yan. Nilaalala ko bata pa ako si Bulak. May-ari na si Jennifer. Hindi naman kayo yun. Meron yan noon eh. Ma'am, taga saan po ba kayo? Valenzuela po, ma'am. Valenzuela po. Okay. Apo, yung pusa po ay malamang hindi na nabuhay, ano? Opo, ma'am. Tapos nasa kalsada po. Ngayon, inangkin niyang kanya, ma'am. Ang inano po namin doon, ma'am, kung sa kanya po yun, ma'am, attorney, bakit wala sa loob ng bahay? Since kuting pa po yun. Ang ibig sabihin, kayo ang nakabangga. Kayo nakabangga? Opo, ma'am. Opo. Walang intensyong pong banggain ang pusa or patayin. In fact, kami po ang nagpapakain doon, ma'am, attorney. Sa bandang huli nga po, ma'am, ang intention natin ay dalawang bagay, ano? Apo. Yung ang liability natin nakabase sa dalawang bagay. Yung una, yung intention. Ibig sabihin, sinadya mo. May mga ganon. Pangalawa, hindi mo siya sinasadya pero nagkaroon ka ng tinatawag na kapabayaan. Ibig sabihin, merong negligence. Pag mapatunayan nyo na po na walang negligence, okay yun. Kasi, unang-una nga din naman, kung ikaw may-ari ng kuting, bakit naman din lumalabas? Kuting pa yun. Di dapat na sa bahay. Kaya lang kasi ang mga pusa, ang problema,
mahirap din talagang itago kasi ano sila hindi natin sila kinukulong kasi medyo discriminated against ang mga pusa sa Pero Pilipinas. kinukulong po niya, attorney, kinukulong po niya ang mga pusa niya sa loob. Yung kanya po, yung kanya talaga. Sa feeling mo hindi kanya. Kung hindi kanya yon to begin with, hindi siya pwedeng magdemanda dahil hindi naman kanya yon. Yes po, Magiging po. gusto ko yung pagka po favorite mo sa iyo, parang natutuwa po. Oo naman, hindi kanya yun Hindi, pero ang ibig ko lang po sabihin, Ma'am Jennifer, ibig ko lang sabihin, yun ang mga bagay na tingnan nyo. Dapat sabihin nyo na wala kayo talagang pagpapabaya. Pangalawa, correct, kung may pagpapabaya man o wala, hindi naman kanya yung pusa na yun. Kasi ang pwede lang talagang magdemanda dyan, yung may-ari ng pusa. Yes po, attorney. At mayroon po siyang kaukulang papilipakita na kanya po talaga yung pusa na po yun. Pero kaya lang po yung pag-aari ng pusa, normally hindi naman po nakabase sa papel kasi marami namang mga pusa ang wala naman din talagang papel. Wala talagang papel. At ito po bang puting na to, yung pusang kalye o yung talagang Yung may mga breed? Ma'am, yung tipong May ang mga pangalan certificate. ang pangalan ng pusang pusa ay kalye po. Muning. Pusang kalye, ma'am. Pusang kalye. Apo, may mga picture po ako dun sa mga pusa po na yun kasi kami nagpapakain po. Okay. Pero sa totoo lang, maliit na bagay lang yan para pagmula ng malaking gulo. Lumaki po, attorney. Nag-direct filing po siya. Kinuha kami ng pulis. Dumating Yun siya. ang Yes po. Kinuha kayo? Kinarga po kami ng pulis. Yes po. Well, Yan po actually yung... kasi, yun nga yung problema dyan. Ang pusa kasi kinukonsider na parang property. So malamang Yes po. pwedeng pumasok sa malicious mischief yung kaso. Yes po. Kung meron pong intensyong patayin talaga, merong animal cruelty tayong batas, attorney. Diba Pero iba yung animal cruelty, hindi yan kasi Hindi naman nabangga yan mo naman nagpo-fall yan. doon Hindi yan yung pagpo-fall doon. Pero pwede rin ipasok sa animal. Yun ang problema nga kasi. Yan dahil po yung kinaso niya sa amin, attorney. Direct filing. Kung may ganun po, ano lang po kayo, sasagot lang kayo. Kasi hindi naman siya animal cruelty per se, nabanggaan nyo Hindi rin Opo, naman tama po, pinabayaan attorney. yan. Wag ko kayong mag-alala, ilalaban nyo Salamat, lang po attorney, talaga yan. Opo. At nanonood po ako lagi sa inyong Ay, salamat po. Salamat, si ma'am. Gusto ko si ma'am. Gusto ko si ma'am. Kasi tamo? masaya siya. Tamo, attorney, ma'am. Pakiano ulit nga. Gusto Tamo. kita panoorin kasi nakakatuwa ka, masaya ka. Kita mo na, diba? attorney. So, ma'am Kabe, hindi mo gusto? Ako ang nagbigay ng payo sa iyo, Kaya nga po. Hindi po, gusto rin po, attorney. Ayan, naglilinaw. Sige. Very Okay, good. maraming salamat po, ma'am. Oy, Ma'am po, Jennifer, thank Jennifer you. ng Valenzuela. Ay, alam mo mga Yan. Jennifer, magaganda yan Tsaka matatalino. Kala nyo lang hindi. Kaya ka nga niya nagustuhan ka pangalan mo Okay, alright. Minsan lang may magkagusto sa'yo, niyayabang mo ng Talaga, niyayabang. minsan. Di ba pwedeng lagi? Ikaw Minsan naman. lang kaya. Okay, Rico Jan, pasok. Ito, mga kabatas, ito naman, car rental business na nakawan ng sasakyan. Ano ang dapat gawin ng kabatas nating namimiligro? Abangan ho yan sa pagbabalik ng Basta Batas. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo event sa may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro, depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Dona sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Alright mga kabatas, you're tuned in on Basta Batas, heard on radio, seen on Facebook and YouTube. Proud founding member ho ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. At live po tayo sa mga sumusunod na Vanguard Radio Network Stations.
1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.9 Big Sound FM, Baguio City. 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol. 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental Mindoro. And 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. Hindi mo alam? Ibasta batas mo. Ang illegal dismissal should be based on some legal ground. Halimbawa, talagang hindi na kailangan yung trabaho mo doon sa iyong branch na yan. Di kailangan talagang ilipat sa iba para makatuloy ka magpagtrabaho. Pero kung halimbawa, because of whim and caprice lang, ibig sabihin capriccio lang, ano? Ayaw na lang nila sa'yo. Di ba, nililipat ka roon, hindi naman tama yung illegal dismissal yan at maaari kang pumunta po sa NLRC para magsampa ng kaso. Ang maganda sa NLRC ngayon, may mediation proceeding na sila. So hindi mo na yung pag nagdemanda ka automatic na magkakasuhan. Ang mangyayari niyan, tatawagan yung employer, kakausapin sila o anong ginawa niya dito sa empleyado, baka pwede kayong magkasundo na lamang. At kung hindi ay maaari na kayong magdemanda po sa NLRC. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. Alright, bago natin ipasok yung bago natin itanong yung tungkol dun sa CBB mo, Rico dyan. Attorney, follow up lang dun sa kung maaalala niyo mga kabatas, meron pong lumapit sa atin na nabugbog na siya po ay miyembro ng LGBT community. Nabugbog po siya sa sasakyan dahil nga po medyo nakainom sila at napagbintangan. Hindi, nakainom sila. Napagbintangan sila na ng bastos. Oo, ng bastos pero hindi naman ang sabi niya. At nagkausap na nga po sila sa barangay at sa pulis. Kaso ito po yung kanyang update. Sir, ako po yung sa bus na nabugbog. Update lang po. Di po kasi ako binibigyan ng barangay. Kung saan kami nag-usap ng barangay certificate to file action. Attorney, bakit po ganun? Tapos na po kami sa barangay nag-usap at di po talaga ako pumayag na iareglo. Tapos ayaw po ako bigyan ng barangay certificate to file action para mapasa ko po sana sa police. Well, unang-una sa lahat, di ba? Kasi nabanggit ko nga, kung hindi naman kayo nakatira sa barangay na yon, doon lang yati nangyari sa barangay na yon, hindi nyo naman kailangan talaga humingi ng certificate to file action. Ibig sabihin, kung hindi kayo magkabarangay noong nang bugbog sa'yo o yung nag-agrabyado sa'yo, any moment pwede ka nang pumunta o dumiretso sa piskalya para magsampa ng kaso o kaya dumaan sa kapulisyahan, magbigay ka ng statement mo. Kasi minsan tutulungan ka ng polis para yung statement mo na yan ang ginagamit sa piskalya. Kung hindi kayo magkabarangay at hindi magkadikit ang barangay ninyo, diretso ka na filing, wag mo nang antayin niya ang barangay na yan. Although, nakakapagtaka lang, bakit hindi sila mag-issue ng certificate to file action, dinulog yan dun sa lupon. Pwede mong isumpog sa DILG yan, kaya lang mapapagod ka naman, magdadagdag ka lang din ng kaaway. So that would be another battle na kung gusto mo, pero kung akong tatanungin mo, para mabigyan ka ng hustisya, magsampa ka na ng diretso ng kaso, dumiretso ka na sa pulis. Ayun. Alright. Okay. Rico dyan. Ito na nga yung kabatas antayin natin siya, tignan natin kung pwede siyang makausap kasi gusto niya makausap si Attorney Edward Chico. So let's go for the second question muna. Oo, sige. Ito muna. Itong pangalawang second question. Okay. Oo, paulit-ulit. Nagmariwana. Di pa napapasa. Agad-agad, besh. Excited. Medicinal, kailangan may sakit, gano'n. May sakit? Ay nako, tumigil-tigil nga kayo dyan. Ito nga, yung ating kabatas, nagmamakaawa daw kasi mayroon daw nagrenta ng kanyang sasakyan. Yan nga yung isasabi ko sa'yo na antay muna natin, baka pwede makontak yan. Baka makausap. Okay. Oo. Yung second, number 2 muna tayo. Ayun, paano naman kasi dalawa ito, di ba? Ito. Sorry naman pala, MB, ikaw yun MB Oy, MB hindi lang kita nakakausap sa shoutout time. Ginaganyan mo na ako Okay. Ikaw Ito Michelle, sabi ni Michelle, ito. Paano kung nakabili na ng property at binigay na sa'yo ang titulo ng bahay,
pinapatubos sa amin ang 25,000. Ano ang aming Hindi ko gagawin? naintindihan yan. Ano ibig sabihin? Ulit Oo, daw. Oo. Nakabili kayo ng property at binigay na po sa iyo yung title. After 1 year, may lumabas na ang hawak naming title ng tinitirikan naming bahay. Nagkapalit. Tapos yung mismong may hawak ng title ng bahay namin, pinatutubos sa amin ng 25,000. Ano po ang gagawin namin? Sana po makatulong po Hindi kayo. ko paano po. nagkapalit? Di ka nagkapalit, hindi magbabalikan lang kayo. Bakit naman Oo nga, tutubusin? pero gusto nga daw yata nung kapalitan, hindi naman pwede nga ganun yun, tubusin hindi ng ba? 25,000. Hindi pwede yun. Bakit naman itutubos yun? Hindi talagang Oo, papapalitin lang yun. Kung magkabarangay sila, pumunta muna sa barangay para magkaunawaan. Kung hindi, syempre, mapipilita ka magdemanda talaga. Pero syempre, mananalo ka naman. At pwede kang humingi ng danyo sa kanya. For refusing to surrender the title, magpapalit lang naman kayo ng titulo. Wala namang mawala. Ginawa niya parang may ransom. Di ba? Oo, Parang diba? kinidnap yung titulo. Parang ganun yung nangyari. Oo. Di ba? Tapos yung Diba? yung alam mo yun, yung merong Hindi ko makakatanggap pa ng message. Di ba? Gusto ko Hindi lang ko malaman ibibigay mo. to. Hawak na hawak namin ng titulo mo ngayon. Parang ganun eh. Di ba? Binibigyan ka lang namin ng 3 araw. Para? Oo. Para kung hindi, mawawala na itong titulo mo. Parang ganun, di ba? Pwede yung gano'n, kalokohan naman yun. Itong Parang kalokohan naman yun, titulo, hindi halagang ba? 25,000. Tapos ano naman, wag na wag kayo magsusumbong sa polis. Kung hindi, misdeal. Mga ganun. Kung hindi, susunugin namin ang titulo. Tapos ano siya yan, kinakabahan siya ngayon niya, magsusumbong sa polis. Paano to? Oo. Tapos syempre magkakaroon na ng manhunt niyan, di ba? Yung mga polis Grabe. ngayon, yung mga polis yung pupunta sa bahay niya, Entrapment. may mga naka-wire, may mga gano'n. Tapos pagka may tumawag na telepono, kausapin mo pa. Kailangan 50 seconds yun, 30 seconds, hindi ba? Oo. Wag na Ipipinpoint natin. mga ganun, hindi ba? Oo. Ma'am, hindi naman po So, gano'n. pwede pala sa barangay lang. Hindi naman sa barangay. Hindi pwede sa lang. barangay kasi maliit na bagay yan para mapagkasundo na. Kasi nga, okay. kung magdedemanda ka, mananalo ka naman. Pero kung magdedemanda ka din lang dahil ayaw ibigay, humingi ka ng danyos. At taba Yun. talaga ng utak mo eh. No? Layo na Hindi kasi, ang sabi niya kasi, di ba syempre, pag gaganon yun, para kinidnap, di ba, siya, tatago yung titulo sa warehouse. Di ba? May bantay, di ba, yung mga ganon. Okay. Hindi naman ganon yun, Ang hindi susunod ba? na caller natin ay Anonymous from Baguio. Anonymous siya, Rico John Ferrer. Taga-La Union yata siya. La Union, sorry. Okay, Oo, go ahead. Taga-La Union. Hello, magandang hapon, sir. Andito na hello? Hello, good afternoon. Ay, ma'am pala. Ay, hello, ma'am. Ma'am po pala, ma'am. Andito na si attorney. Ano po ang idudulog nyo sa kanya? Ay, kasi sir, rent a car po ako dito sa La Union. Ibig sabihin ng Ngayon, renta sir. car, nagpaparenta ka ng kotse. Opo, sir. Sige pa. Tapos, sir, merong taga Baguio na nag-rent sa amin. Sinanla po niya yung mga sasakyan namin. Nagpunta na ho kami ng HPG, NBI. Marami daw po talaga siyang record. Ngayon, sir, na-recover namin yung 6 na sasakyan. Yung 3 sasakyan po na nakapangalan sa akin, yung 2, hindi pa po talaga namin nahahanap. Okay. Sige po, anong po tanong nyo? Kung pwede po sana, yun nga humanghihingi kaming tulong. Pwede ho ba Para kaming- ma-recover. Opo, sana. Okay. Kasi nagpo-post na po ako, ma'am, sa mga Baguio, Damag Baguio. Paano po ibig sabihin paano ma-recover, ma'am? Kasi syempre yung pag-recover, nasa law enforcement authority yan kung mahahanap natin. Kasi ang problema kung nawawala yung kotse, hindi natin alam kung nasa saan. Ang remedy mo lang, idemanda talaga yung tao na kumuha ng kotse at sinanla sa iba. Wala ho kayo magiging ibang magiging ibang remedy maliban dyan. Kasi, syempre, hindi na natin alam kung nasaan yan. Baka pinachop-chop na yan. Nauso din ngayon yan, yung china-chop-chop. Ibenta Baka parts mama na lang. ibenta na yung parts o kaya may gumagamit. Kaso, hanggat hindi, yung problema kasi sa kotse, hanggat hindi mo nakikita, hindi mo talaga mababawi. Talaga ang mangyayari lang yan, tututukan lang yan ng HPG. Kasi minsan, pag yan na pa-alarm, ma'am, importante na mapa-alarma nyo.
Kasi pag napa-alarma nyo yan, hindi niya matatransfer. Kasi yun ang problema dyan baka mamaya pekein yung mga papeles, tapos maipalipat sa ibang mga tao. Pag nailipat sa ibang tao yan, napakahirap habulin. Kasi lalo pa kung yung taong bumili tinatawag ay purchaser in good faith. Kasi nakapangalan na sa inyo, ay hindi na to nakasanla, tama ba? Opo. O yun, yun ang problema, ma'am. Kaya yung mga 6 na na-recover nyo, hindi pa nakasanla pa to sa bangko, tama po ba? Opo, kaya madaling ma-recover yung nakasanla sa bangko. Pero yung nakapangalan sa kanya. Kasi pag nakasanla sa bangko, hindi yan maililipat sa ibang tao kasi meron yung tinatawag na release of chattel mortgage. Kasi naka-mortgage yan So para yan i-transfer ng LTO, manghihingi ng tinatawag na release na hindi na siya nakasanla at bayad na sa bangko. So kaya yung 6 na yan, madaling ma-recover dahil yung kumuha, hindi niya mapapalipat sa kanya. Ang magiging problema mo yan, ma'am, yung 2 mong sasakyan. Tama po ba? Oo. Kaya dapat niyan, magpa-alarma ka na carnap vehicle yan. O madali lang naman magpa-alarma kasi ikaw may-ari. Kasi pag hindi ka nagpa-alarma ng carnap vehicle, ma'am, may posibilidad na mailipat sa ibang tao yan at purchaser in good faith siya. Pag mapalipat-lipat na sa iba-ibang tao, napakahirap ng habulin kasi hindi naman din alam na tao na may problema. Lalo pa ang kotse, kinukonsidera na immovable Ang immovable, if meron kang possession in good faith, ikaw ang may hawak in good faith, ang understanding niyan, ikaw ang may-ari. Ngayon, para hindi siya maging possessor in good faith or purchaser in good faith, dapat meron po diyang nakakarga na alarma na ang kotse na ito ay nakakarnap. Yan po ang pinakamalaking bagay na pwede nyo gawin. Hindi nyo pa siguro ginagawa yan. Tama po ba? Hindi po kasi wala ho talaga akong kilala dito. Ma'am, hindi nyo po kailangan na may kakilala. Pumunta kayo ng HPG, magpapa-alarma lang kayo. O may proseso sila dyan. Marami silang proseso. Ma'am, pero kailangan nyo gawin nyo kasi kailangan patunayan nyo kayo talaga yung may-ari. Nakapangalan sa inyo, madali lang yun. Madali lang professor. Ma'am, pa-alarma nyo na kasi pag hindi nyo pina-alarma, napalipat-lipat sa ibang tao yan, mahirap nang habulin. Kasi pag naka-alarma siya, hindi ka purchaser in good faith. Bakit? Pag pinatransfer mo, sasabihan ka, sir, hindi nyo po pwede i-transfer to. Bakit? Kasi po, sabi ng LTO, may alarma. Pero kung walang alarma, binili niya. Di ba? Paano? Mahirap habulin niya. Magdedemanda ka pa ng finabricate yung iyong deed of sale na pirma mo. Paano kung nalipat pa sa ibang tao? Pag nalipat pa sa ibang tao yan, hindi mo na mahabol. Kasi naka-financing po yun, attorney. Pwede naka-financing pa? Kasuhan. Okay. Akala ko naman nabayaran nyo na sa bangko, naka-financing pa pala. Hindi pa po, naka-financing. Kung naka-financing, ma'am, ang mangyayari, may hirap nilang habulin yan dahil mahirap ipatransfer dahil naka-financing. Pero dahil ikaw pa din ang may-ari, nakapangalan na sa iyo yan, di ba? Ipa-alarma mo pa rin. Kasi pag nakalagay na alarma yan, unang-una, pag nakita pala ng HPG yan, pwedeng kuhain agad, naka-alarma kasi. O kasi hindi porket hindi bayad sa bangko, pwedeng kunin ng HPG. Kailangan merong violation ng law. Kung carnap yan, pwedeng kuhain. So, huwag nyo kalimutan magpa-alarma. Sa bangko naman, may pananagutan kayo magbayad kahit nawala yan. Kasi, ang ginawa nyo dyan, umutang kayo sa bangko, minortgage mo yung kotse. Parang ganito po yan, umutang ka sa akin ng pera, di ho ba? Tapos, ang sinanla mo sa akin yung kotse mo. So, nag-mortgage ako sa kotse mo. Ang purpose po ng mortgage, pag hindi ka makabayad, at least pwede kong kuhain yung kotse. Ibebenta yan sa auction. Pero pag nawala na yung kotse, hindi mawawala ang utang nyo. Yun lang ang magiging problema mo niya kasi hindi mo pwedeng ipahinto ang pagbabayad sa bangko dahil wala na yung kotse. Dahil yung kotse, ang tawag dyan collateral lang. Ang principal obligation mo dyan yung utang. Diba? Ganun yan Pinautang ka ng bangko para ikaw ay makapag-ano ng kotse. So kahit wala yung kotse, magbabayad ka pa rin buwan-buwan. At pag hindi ka nakabayad, pwede ka idemanda talaga. Kaya dapat... May tanong lang ako kay Madam. Madam, yung bang nagrenta na yon at nagsangla, nahuli na? Hindi pa po. At large pa ho siya. Pero siya po'y taga Baguio. Baka nga iba pang pangalan yun. Taga Baguio siya. Baka hindi pa yung pangalan niya. Sige. Okay, sige. Ganito po. Pangalan naman, kasi mayroon siyang mugshot. Dahil may record na. May record na. Ayan, tamang-tama po kayo. Okay. Ma'am, tamang-tama po. Si Sir Rico dyan ay miyembro ng Advisory Council ng HPG. Sige po, gagawin ho natin, makikipag-ugnayan ho tayo sa HPG dito sa Baguio, sa Cordillera, at saka sa HPG dyan sa Region 1, para yung alarma nyo ho, at least
ma-actionan ho nila ng mabilis. Ano po? Ay, sige po. Thank you. Makikibalita po kami, ma'am. Makikipag-ugnayan ho ako sa inyo, ma'am. Opo, ma'am. Ayan. Rico, ibibigay ko Opo, sa iyo opo. yung... Ay, pakuha na lang yung number niya nandun sa yung record number. natin. Sige, Alright, sige. maraming salamat po Okay. sa tiwala Thank you sa so Basta much Batas. po, Thank you, ma'am. Baka dito si Alvin Lopez, Oo nga, papasagutin ito na nga. Ito Nakita ko lang susunod ko na. Okay, tapos na si madam. Thank you, ma'am. Sabi ni Alvin, tanong ko lang po, sana yung pinapasukan ko kasi ngayon, ang sahod niya ay installment daw. Nakadepende daw yun sa kung mabebenta agad yung TV. Siyempre, hindi naman pwede yan. Pagka nagtrabaho kami, sweldo ka talaga na kung ang araw na yun. Maliban na lang kung yung usapan nyo talaga malinaw na kung ang sahod mo ay nakadepende sa benta ng TV, parang commission. Merong ganun Di ba? Pag nakabenta ka Commission ng TV, basis. commission basis. Pero ito... At hindi yun illegal. Pero ito ay mukha namang ikaw ay empleyado, may benta or wala, dapat pinapasahod ka. Bawal Dapat yun. meron. Pag hindi nila ginagawa, hindi ka pinapasahod, pumunta ka agad sa NLRC. Pinapasahod kasi pwede ka pero magsumbong. installment. Hindi nga tatama yun. Dapat hindi ba kasi buo. kung ano yung sweldo mo talaga. So isumbong mo yan sa NLRC para kayo ay unang-una pagkitain, tapos pagka pinagkita kayo ay maaari nyo ngayon gawa ng para pwede kayong mag-settle para bayaran ka. Pero hindi tama yun. Pag nagnegosyo ka, hindi ho concern ng empleyado kung kumikita ka or hindi. Ngayon, kung hindi ka kumikita, may mga remedies available sa isang employer. Ganito po yan. Ang employer ay nagnegosyo. Ngayon, hindi mo pwede sabihin sa empleyado, hindi na ako kumikita, hindi kita pasweldoin. Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon dyan, pwede kang mag-floating status para makarecover ka. May mga remedy. Or pwede kang magtanggal ng empleyado, magbawas, basta babayaran mo ng separation fee yan, separation pay yan, among others. Pero hindi yung tipong pwede ba magtiis tayo, hindi ako kumikita, hindi ka rin sa sweldo. Pwede ba mag-deal muna hindi tayo mo ng pwede asin? ganun yun. Okay. Sabi ni Armstrong Squad, Attorney, about sa election, ang tanong ko, may batas ba sa COMELEC na pag hindi ka rehistrado, hindi ka pwedeng maging poll watcher sa isang kandidato? Hindi ko masyado sigurado to, pero ang pagkakaalam ko talaga, kapag ikaw ay rehistrado, kinakailangan mo yan para makaboto at makatakbo. Kasi hindi ka pwedeng tumakbo ng congressman halimbawa kung hindi ka rehistrado doon sa distrito mo. At hindi ka rin pwedeng bumoto kung hindi ka rehistrado. Kasi pag nagparehistro ka, nailalagay ka sa listahan. At yung listahan yan, importante para bumoto ka. Pero yung poll watcher, hindi naman kinakailangan registered ka doon. Kahit sino maging poll watcher kasi nagbabantay ka lang naman, oo. May ID ka lang. Oo, may ID ka lang. Pahabol niya, tapos may isang supporter ng kalaban ng aking pinag-watcher na kandidato na nagpaalis sa akin sa loob ng school kung saan nagwa-watcher pero di naman ako pumapasok sa loob ng presinto. Paano ka napaalis kung hindi ka naman pumasok? Hindi, baka kasi nasa paligid lang. Tapos para kasi Atty. Harry Roque. Dapat Armstrong ang sagot mo dyan ganito. Paano ko alis? Hindi pa nga ako pumapasok. Tama ka naman, Armstrong. Ikaw, Armstrong, niloloko mo ko, ha? Hindi mo naman Paano ka papalisin? Hindi ka naman pala pumapasok. Ayan tuloy, nag-shoutout tuloy si Maribel Magpayo. Shoutout kay Cayetano, malapit na Pasko pero ang 10,000 mo parang naglalaw. Pero kasi, si Cayetano, ang pangalan niyan, Peter. Di ba yung nung speaker, Alan Peter. ang nakaaway niya yung si Lord Velasco. So, itong si Peter, dininahin niya si Lord. So, kaya hindi na tayo magtataka kung yung 10,000 wala na. Pero in fairness kay Cayetano, may paliwanag naman siya. Hindi naman daw niya sinabi na bibigyan niya ng 10,000 yung taong bayan. At meron, ang sinasabi niya, parang magbalangkas siya ng parang proyekto. Parang gano'n, hindi ba? Nasa tingin ko tama naman, kung baka kasalanan nyo lang na misinterpret nyo eh. Tama nyo kasi. Kasi kayo eh. Wala na naman sinabing gano'n. Diba? Yun naman pala. Pero sa totoo lang, pero ang problema kasi niyan, ito totoo ako mismo, hindi ko talaga narinig yung exact na word niya na sinabi niya, na statement niya na sinabi niya na nangako siyang magbibigay ng 10,000. Ang nababasa ko na lang nung kumalat na sa social media. So hindi ko alam kung talaga bang nagsabi siya na magbibigay siya ng 10,000 or hindi ba gagawa siya ng mga magbalangkas siya ng proyekto para maging posible yung 10,000 na yun. Pero syempre, but whether we like it or not,
It's a campaign strategy, di ba? Kaya nga po, inihikayat ba't namin. naman tayo naniwala naman kayo kasi? maging mga kabatas, maging matalino po tayo at mapanuri ngayong darating na election. Sabi nga ni Kuya Abet, iwasan daw yung mga pogo senators. Pero bago ang lahat, ako na magbabati nito, Rico dyan, habang nire-ready mo yung mga winners natin. Okay. Gusto ko lang batiin si, hi Dodong ulit. Kumalma ka na. Mayong hapon. Si Vincedor Herdeles, sabi niya, ang ganda ng pangalan mo, kakaiba ka. Magandang hapon, TGIF mga kabatas. And speaking of TGIF, kakain po ako mamaya sa Nomu. At hindi lang na-miss ko yun. Libre yan ni Madam. Ayun lang. Yun lang. Parang ayaw. Parang may ayaw. Ewan ko sa isa dyan. Sabi niya parang, sayang na naman yun. Ma'am Evangeline Vallarta, happy and blessed Friday weekend po. God bless you all. Watching daw siya. Salamat, ma'am. Sana sinasabi mo kung taga saan ka, ma'am. Uy, Benvenido Acob. Ito yung mga regular followers natin. Magandang hapon sa'yo, ha. Sabi ni Kuya Abet, ano to? Sabi nila, nakirmit daw mga Ilocano. Nakirmit. Ano yung nakirmit? Kuripot. Totoo naman po yun. At meron pong historical yan na kwento. Pinagbabasihan. Magandang hapon po sa Basta-Bata, sabi ni Maribel Wagpayo, watching from Cabanatuan. Ma'am, binahaba kayo kasi bahain dyan sa Cabanatuan may portion. Gigil na gigil si attorney. Sige na akong pakibulong na kung sino sila. Tayo lang naman nandito. Ganon, Jason, talaga. Tayo lang. Ina lang naman tayo. Jason Kami ni Ma'am sa mga susunod na Sabado, i-share namin sa inyo. Biyernes to. Ano mo, pambira ka. Gusto ko nilidagdag yung Sabado kasi through Facebook naman tayo. Diba? Actually, pwede nga everyday yon. Pero pwede nyo rin sundan ng Sabado kung gusto nyo, hindi ba? Iba kami dito inuulit namin. Tama. Diba? Gusto ko yung nilusot ko pa napasi ko kasi, kami ni, di ba kasi mga taong hilig nilang magpapayat, talagang sinishare nila yung pagpapayat nila di ba? Correct. Kami, hindi kami pumapayat. Ang share namin sa inyo para ma-inspire kayo na hindi kayo malungkot, share namin yung weight gain journey namin. Ayan, di ba? Maganda kaya, ang maganda sa weight gain journey namin, madali lang gawin, 1 week lang kita mo ng result. Hindi ka na mahihirapan. Hindi na paris yung bawas. Yung pagpapabawas, para ang hirap sila. Ito, kakain ka lang. Ayan, di ba? Wala kang gagawin. Para magmumukbang lang. Dinawian po ako mga kabatas talagang really kasi mukhang nagbukbang to sa Amerika. Pero alam mo merong isang vlogger na ang content niya, nagbumukbang lang siya. Kakaano dyan. Cherry mais ka. Matataba na pagkain, hindi ba? Sabi tuloy ni Ma'am Maribel, wala daw sa Cabanatu ang kadiwa. Kayo naman, no? Okay. Sabihin po natin sa Department of Agriculture yan. Sabi po maraming bigas. Sabi naman din ni Yana RG, ito yung mga sumali na sa sa ating tanong. Okay. Alright, sige. Ay, bago ang lahat, bago ka magpapremyo, sandali lang. Babatiin ko lang po si Tita Shoni and Tito Robert Gallegos ng California, USA. Pakita mo nga yung picture kasi... Nakikinig ba si Tita Shoni? Oo, sabi na batiin daw sila kasi manunood sila sa ating programa ngayon dahil sila po ay taga Baler, Aurora. Meron po mga Gallegos. Ni Tita Shoni, parang barkada ni Tita Beth. Tsaka ni Aling Feline. Di ba? Very, very classic yung name niya. Ganun nga yung mga pangalan na Tita Shoni. Yung mga lola natin, Tita Shoni, di ba? Tita Luz. Barkada ni Tita Emma. Tsaka si Aling Perla, di ba? Si Aling Feline. Meron pa sa amin si Aling Feline, chismosa yun Sa amin, Si Manang Cynthia. Pag kailangan mo ng, maganda dito, yung si Aling Feline, chismosa yan kasi lumaki ko sa Valenzuela, sa Balinta. Totoo yan Di ba normally magtatanong ka ng direksyon. Siya pag nagkwento ka ng direksyon, pati motibo kinikwento Ganun yan. Halimbawa, tsaka siya nangingialam siya. Di ba normally, di ba pag tinatanong mo lang yung tao, saan po ba yung A. Santos? Ganito, diretso ka lang doon. Siya. Bakit ka pupunta? Mga ganyan siya. Alam mo, mag-ingat-ingat ka doon.
Diba? Mamaya May isang mapaga mo si Ate Luz. Oo. May isang bahay doon, laging nang chichismis, sasabihin nun, Tapos diba? may ano pa siya, yung actually excited siya. Siya na nga naghahanap na magtatanong eh. Tatanong ka ba? May mga ganyan Tita talaga. Shoni, thank you po. And Tita Tito Shoni, Robert. pangalan Hello. chismosa ang Tita Shoni, but I'm sure mabait po Hindi. kayo. Ayan. Pangalan Pangalan chismosa ang lang. Tita Shoni. Subukan ka kay mama. Hindi, Pero- totoo. Pero Oo, si pero Tita Shoni sa itsura pala mukhang mabait. Mabait. Mabait yan. Mabait Oo. tsaka galante. Tita Shoni, Ayan. dati tinatanong ako yung kasi normally, pag may mga galing sa Amerika, ang pinapadala ng pasalubong yung mga anak ko, hindi na ako pinapadalan. Bakit? Eh di Oo. syempre, ganun talaga syempre, may padala ako sa mga anak mo. tama So tinanong naman. nila ako dati, sabi ko, ano bang pwede ko padala sa anak mong si Joaquin? Oo. Teka ako, gustong-gusto ni Joaquin yung Calvin Klein na beef na size 30. Para-paraan dyan ayun, napadalan din ako. O, di. Dinadapa sa anak ko eh. Diba? Tita Shoni, size 30 Eh di, hihintayin na lang ni Joaquin na mag-30 yung waistline niya. kasi ganun eh. Laging Maluwag na ganyan yung eh. garter nun. Kumunat na sa init ng Tapos panahon. sabi ko, yung anak ko naman si Pipa, kailangan ng bikini. Para sa asawa ko na ganun talaga, para-paraan. Hindi ko Para-paraan maintindihan kayong mga lintik Bakit kayo. nga kasi kayo ganun? Porkit nagkaanak ako, Huwag ganun. ang regalo na lang mga anak ko. Tama. Siyempre nagtatampo din ako, may gusto Tama din ako naman eh. yun. Tama. Ang tanong, anong pasalubong galing kay Miss Jen? Ay, eto na. Oo. Overtime. Dapat may balikbayan box ka. Huwag kang masyadong tiyani. Sa Facebook, pinagyayabang may pinupuntahan niya. Tapos ano pa yan mga kabatas? Pinipiem pa sa akin, niyayabangan Oy, ako. tumigil ka. Wala. Viva Mexico! Mga ganun siya. Ay, ganun. Oh, tapos ang Ay, di ko siya, wala pasalubong, akong- ang hindi ako kalaging ganun, pasalubong niya pag umaalis, paperweight, ganyan. O Ayun. kaya ref magnet. Ref Ano to? magnet, oh. Yung ref magnet pa siya, alam mo yung mumurahin. Yung 3 piraso, $1. May ganyan sa Amerika, yung 3 piraso na $1 Ganun lang. ngayon, 3 for $1. Meron, na. oo. Inflation is real. Ay. Pero So Hindi, pero- matutuwa ako porkit $1 na yung ref magnet. hindi ko, alam mo kasi nga pang wala husga ka. Mga kabatas, alam niyo pa pag kayo po ay mga nag-expect na mga pasalubong, pwede wag kayong demanding. Yan. Ayan, natahimik na tayo. Tahimik si attorney for what? Hindi ako Ito ang sagot dyan. Oh. Paano mo masasabing demanding ako? Ikaw ang nag-volunteer. Linawin natin, may screenshot ako. Nananahimik ako. Wala naman ako inaasahan. Nag-text siya. Guess what? May pasalubong ako. Tapos Ay. demanding. Oh. Huwag kang sinungaling, Ayun. Jen. Hindi pwedeng sinungaling na ganyan. Sabi ni Derek, overtime na raw. Uy, Oo nga, at eto. dahil, kayo Sorry, naman, Direk. minsan lang ako Ay, Tita Shoni, size 30, totoo yan. Oo. Tapos kung gusto nyo po ng sapatos, 8.5 po na Nike. May Kung wala brand akong- pa talaga. Ang kapal. Nike Kung wala lang akong 8.5, pwede na yung 8, ibigay niyo ho sa akin. Ayan. Tama. Hindi, mabait na sila, Tita Shoni. Ay, I would also like to thank this opportunity para magpasalamat sa aking Wow, showbiz na pamilya. showbiz. I'd like Siyempre, to take kasi this talagang opportunity. they really took care of me Yan. sa pagbisita ko. Ano kaya? Sising-sisi kaya sila? Hindi. Sabi nila wag na nating invite ulit si Ang Jen. gastos eh. Gastos. Lakas pa kumain. Nagbukbang ka lang daw sa Amerika. Hindi. Di ba? Anyways, hindi ko na sabihin kung ano pinagagawa ko doon. Mga kabatas, Sige. gusto ko lang po i-take din itong opportunity na to kahit na overtime na kami. Dahil itong araw po na to ay very special sa amin dito sa opisina at sa buong Vanguard Radio Network. Yes. Dahil nagse-celebrate Yun. po ng happy birthday si... Asan na yung ano ko? Asan Hindi na yung kilala. happy birthday ko? Hindi Sandali. kilala ano to. Asan na yung birthday Nakakahiya ano ko? ka Wait talaga. lang. Rico Jan Adlib. Ito na. Oh, sino? Yung pinakamatandang Sino may Grabe birthday? naman, birthday na nga, nilaik mo pa. yung pinakamatanda po sa Vanguard. Yan. Hoy, Bang Flory! Ma'am Flori, happy birthday! Happy birthday. Kita ka sa picture sa camera. Dito ka. Dito po. Tabihan mo si ano. Dito yung camera. Hindi mo muna ka. Okay lang. Ma'am Flori, ikaw mag-adjust na bumaba ka. Magpakita ka. Hindi, papunta kayo dito sa akin.
Dito po. Ayan. Dito po ka, attorney. Ayan, Mang Flory. Ayan. Ayan. Happy birthday Ayan po. po kay Mr. Florando. Florante Segundo. Florante Segundo. Blow, ano? Blow. Ang tagal eh. Napakasipag. Happy Alam nyo, birthday, Mang Flory. Si Mang Flory, Napakasipag ilan yan. taon na ba si Mang Flory? 73. Oo, napakasipag Wow. ni Mang Flory dito dito Oo. sa. Ito po sa totoo to, every Friday ako po ang piping saksi. Tama ba Piping yun? saksi, ha? Piping saksi. Ah. Ako po Oo. ang witness kung gaano po kasipag ni Mang Flory. Talagang lahat ng kailangan ng Vanguard na pwedeng kunin sa kanya, ginagawa niya talaga. Kung baga may marereklamo lang tayo dito, yung antukin, yung gano'n. Pero other than that, Napapagod din antukin kasi. lang, lalo na pag Oo. tanghali, pinagbibigyan na namin siya may siesta. Kasi yung ganyan ng edad, masyesta na talaga yan. Pero napakasipag ni Mang Flory Oo talaga. din. Alam, the joke Oo. lang. Ay, nakikita ko eh. Matapos mong batiin nila. Totoo kaya. mo. Kaya nga, ang Rico regalo, dyan, ang ano ba regalo to? ko nga, gusto ko Uy, regalo sandali. si Mang Flory ng kama dito eh. Ano? Oo. Para, biro na pa, hindi totoo yan. Masipag ko talaga si Mang Flory. Hindi, oo. Happy birthday, sir. At ang sabi niya, Happy birthday. ang wish daw niya sa sarili niya mga kabatas, pag daw 80 na siya, mag-aasawa na siya. Wala Yan. ka asawa si Mang Flory? Wala. Ay, naku, Mang Flory, Parang ano si kita? Governor Mandanas lang. Oo. Oo. Si Mang Flory, Diba? nagpupunta ba kayo ng beer house? Binata naman siya eh. Beer house? Oo. Oo, madalas. Oo, Diyan sa may Madalas. Valenzuela. Ngayon gawin mo parang baka tipid ka, pumunta kayo mga bandang alas 12 ng gabi. Ang hanapin mo yung lasing na. Kasi ang mahal ng latest drink eh. Pag nagpunta ka ng beer house, yung beer mo 35 pesos, 70 pesos. Yung latest drink nila, parehong beer din, 350. Ang pagkakaiba lang, meron yung parang tissue, May tissue. na sa ibabaw. Oo, Diba? may tissue. Hindi kasi gano'n talaga yan eh. So, Mang Flory, ang suggestion ko sa'yo, total 73 ka na din lang naman. Pahihipo-himas-himas ka na lang naman. Di ba? Para hindi ka lugi, pumunta ka ba ng alas 12, humanap ka ng lasing na. At magdala ka ng maraming tissue. Yan. Para pangbalot mo dun sa beer. Oo. Meron naman akong kilala, ang barkada ko, abogado, hindi ko ba din ang pangalan. Ano naman siya? Sobrang tontuwa siya sa motherhood. Tontuwa siya dun sa yung mga konsepto ng kamot. Kasi nakita niya yung pinagdaanan ng asawa niya rin, yung may mga bilbil ng asawa niya. Nangako siya talaga na hindi na siya magbe-beer house. Ang galing, hindi siya talaga Buti nagbe-beer naman house. yan. Tama Hindi po na yan. talaga. Kasi pag nagbe-beer house siya, ang hinahanap niya na yung may bilbil. Hindi na daw siya nasa-sexyan doon sa mga ano doon. Manang, meron ba kayo dito may bilbil? Hindi ba? Kasi nga doon na siya nasa-sexyan ngayon sa motherhood. Ay, wala na time. Okay na yan. Yung cashier ho namin yun, may bilbil. Okay. Ay, bakit Eto alam mo na. may bilbil yung cashier? Ikaw, Hindi, DJ Rico, kanina ka pa ha? Nakwento Ako lang sa akin. nananahimik lang. Ayaw lang kitang ibuka dito. Nakwento lang kayo naman. Ayun, di ba Alright. may joke ako dati? Hindi ko to joke to, pero baka lang naalala mo, Ma'am Jen. Ano to? Sinapag-usapan yung tipon. Pero yung tipan, hindi ba? Hindi, naalala mo yung joke na dati na yon? Yung ano yung Narinig pagkaka... na, ano yung, but not in naalala the mo pa? details, yeah. Yung ano yung pagkakaiba ng lumang tipan sa bagong tipan? Oo, nabanggit mo yan dati. Naalala mo na? Pero hindi ko alam yung details. Hindi ko na Naalala mo na matandaan. hindi? Ano yung pagkakaiba ng lumang tipan sa Ano? bagong tipan? Ano? Yung lumang tipan, maluwag yung garter. Yeah. Yan. Alam mo yan? Yun talaga ending mo. Alam mo yan? Ako talaga. Maluwag na yung bago may tag pa. Alam mo, DJ Rico, iba mga ano mo ha. Ako talaga duda ako sa'yo ha. Kung mga pinagsasabi mo, may bilbil yung kahera. Ewan ko lang. Rico, dyan nagpaparinig ka ba na kainis Hindi. ka? Hindi, na-miss lang tayo ng mga kabatas natin. Wala tayo last week. Yan, di ba? Ay, Alright. wala tayo last week kasi po mga binagyo Dito po. ka pa, ito mas matindi niyan. Meron pa ako dapat trabaho doon sa ano nga tawag dito sa Puerto Galera. Hindi na nga ako pumunta kasi nga laging nangyayari. Uuwi ako ng Biyernes. Tinabla ko sila. Tapos biglang nandito ako sa Maynila. Umuwi ako ng maaga. Sinabihan ako na wala kaming show. Ano ito? Ano po bang gusto natin mga kabatas? Safety o show? Bakit pwede naman ako lang mag-isa? Ayaw ka naman naming iwan, attorney. Sinabi mo, kasama ko diba? si Mang Flory.
Binaha siya eh. Binaha. Pumasok Binaha na sa siya. loob eh. O di ako na lang. Si Bruce ka na-trap doon Si sa Sir tabing Noel araw hindi eh. binaha. Tumutulong sa kapatid na binaha. Hindi, Ikaw naman. nagte-textan kami. Ano ba naman? May screenshot ako. Mga kabatas, maraming salamat. Na-miss ko kayo. Diba? Diba? Welcome back, Miss Pak na Jen. pak. Ayan, Pak okay. mamayang gabi Mga, Japanese food at Kita-kits tayo sa Nomo. Maraming salamat, ha? At good luck po sa ating mga interns ng University of Cordilleras. Last day nila ngayon. Thank you very much. Anyway, mga kabatas, lagi po tatandaan na hindi po dahilan ng pagiging mangmang sa batas para ito po ay labagin. Alamin po ito tuwing Biyernes dito po sa inyong paboritong Basta Batas. Ako naman po si Rico John mula sa Big Sound FM. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hindi dahilan ang pagiging mangmang sa batas para ito ay labagin. Oo. Kasi ano? Ang daming lumalabag sa batas. Ha? Ay pati nga lumalabag sa batas, nanonood sa atin eh. Pero ang problema, maraming lumalabag sa batas ang hindi naman mangmang sa batas. Kaya mas masama, hindi ba? Oo, so kaya yun na lang sasabihin ko, ka mag-ingat tayo. Syempre, minsan kailangan man maging seryoso. Ba't gusto mo ba? Hindi. Batas ang pinag-uusapan dyan. Ganun. Sorry. So maraming salamat pa mga kabatas. Magkita-kita tayo sa susunod na Biyernes. Yun. Hey! Nakalimutan ko po kasi yung script ko sa extra Ang payat mo sa screen, no, in fairness. Mas mataba ka sa personal eh. At dyan po nagtatapos ang Basta Batas. Until next week, mga kabatas. Dito lang po yan sa Basta Batas. Bye! Bye! Hey! Ka muna! Important reminder, the opinion and views of the host and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network and its management. Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas!